Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3621 mga nakapaso na halaman. Napansin ni Chu Yunyaw ang bulwagan sa labas, biglang walang gumagalaw, at lumubog ang kanyang puso. Mabilis niyang inilabas ang isang nano-reconnaissance robot na dala niya at lumipad papunta sa harapan ng palasyo. Nang ang imaheng ipinadala ng robot ay pumasok sa mga mata ng babae. Ang maningning na mga mata ni Chu Yunyaw ay nanlamig saglit, at siya ay nagmamadaling tumakbo palabas. Ikaw fan. Hindi ito namalayan ni Chu Yunyaw, ngunit nang isigaw niya ito, namumula ang kanyang mga mata. Bagaman, hindi ito ang pinakamatagal na panahon na nagkahiwalay sila. Ngunit sa loob lamang ng ilang buwan, ito ay tulad ng mga pagbabago sa buhay, at ang presyon ay nadobol sa mga tao ng Human Alliance. Bilang pamilya ng Sword God, hindi lang nila kailangang harapin ang mga hindi pa nagagawang hamon, kundi tiisin din ang sakit at pagkabalisa ng pagkawala ng kanilang mga haligi. Ang bawat isa ay patuloy na nagpapahypnotize sa kanilang sarili, na sinasabi sa kanilang sarili na babalik siya. Hindi siya dapat mamatay. Ngunit kung talagang gusto mong gawin ito, gaano kadaling sabihin? Buti na lang, itong lalaking ito, bumalik talaga. Ngumiti si Ye Fan sa babae at kumurap. Xiao Yao Yao, salamat sa iyong radio detection, kung hindi ay halos hindi na ako babalik. Nang marinig ang mga salita ni Ye Fan, biglang nagising si Biluodis at ang lahat ng mga duwende na naruroon. Sword God talaga. Hindi hallucination. Desidido si Vilordas, at sigurado, naisip na siya ng Fairy Forest na piliin ang lalaking ito. Sa mga kritikal na sandali, palagi siyang lumilitaw upang tulungan ang mga duwende na malampasan ang mga kahirapan. Bumalik ka ba galing EITR? Saan ka nagpunta? Anong nangyari? Agad na nabahala si Chu Yunyaw tungkol sa pananaliksik. Magiliw na sinabi ni Ye Fan, huwag mag-alala, ipapaliwanag ko ito sa iyo ng dahan-dahan, lutisin muna natin itong bagay na nasa kamay ko. Sa sandaling ito, si Huang Jiangyo, na nakahawak sa ulo ni Ye Fan, ay namutla na. Maging ang dalawang kasambahay sa tabi niya ay natakot kaya umatras sila sa malayo, hindi man lang naglakas loob na lapitan si Ye Fan. Bagamat hindi naglabas ng anumang pressure si Ye Fan, ngunit, ito talaga ang pinaka-nakakatakot. Hindi marunong magbasa. Ang lalaking ito, hindi nila maintindihan. Ikaw, Fan. Sinubukan ni Huang Jiangyo na alalahanin, para lamang maalala kung sino ang pangalan. Ikaw ang Emperor Swordsman sa ilang na ito. Hindi ba nakipag-away ka sa Titan at namatay? Hindi nag-abala si Ye Fan na kausapin ang ganitong bagay. Kung hindi pinahiya ng lalaking ito ang kanyang babae, hindi siya magiging karapat-dapat na hayaan siyang gawin ito sa kanyang sarili. Vilordas, ano ang pinakamatinding pagpapahirap sa iyong mga duwende? Tanong ni Ye Fan. Ang reyna ng duwende ay natigilan sandali, napagtanto na gusto ni Ye Fan na ilabas ang kanyang galit para sa kanila. Sword God, ang taong ito ay ang espesyal na sugo ni Hongmeng. Gusto niyang paalalahanan si Ye Fan na kung talagang papatayin niya si Huang Jiangyo, marami pa ring panganib. Bagamat kinasusuklaman ng mga duwende si Huang Jiangyo, ayaw nilang idawit si Ye Fan at iba pang lahi. Nang marinig ito ni Huang Jiangyo, napuno ng saya ang kanyang mukha. Oo. Hindi siya lumalaban mag-isa, may background siyang sumusuporta sa kanya, bakit siya matatakot sa isang eskrimador ng bansa? Haha, ang upuang ito ay direktang inapo ng Hongmeng Phoenix Clan, at miyembro ng Shenlong Clans Jiuxiang Tiaingong, na may background ng dalawang dakilang clans ng Shenlong at Phoenix. Sword God, kung ayaw mong itaas ni Hongmeng ang slaughter knife, mas mabuting maging masunurin ka. Bago siya matapos magsalita, si Huang Jiangyo ay nasa sobrang sakit para magsalita. Pinisil ni Ye Fan ang kanyang ulo ng bahagyang puwersa gamit ang kanyang mga daliri. Gaano man hinikayat ni Huang Jiangyo ang kanyang buong katawan na magtanim, maging ang katawan ni Ye Fan ay hindi siya masasaktan. Ang ganitong uri ng sakit na nabasag ang kanyang utak at ang mga daluyan ng dugo sa kanyang ulo ay patuloy na pumuputok ay nagpabaliw kay Huang Jiangyo. Bang! Nadurog ang ulo at tumalsik sa lupa. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ito ay nasa larangan ng espiritualidad, at hindi nagtagal ay nagsimulang ayusin muli ni Huang Jiangyo ang kanyang katawan. Hindi nagmamadali si Ye Fan, at muling nagtanong, ano ang pinakamatinding pagpapahirap sa iyong mga duwende? Nang makita ito, alam ni Vilordas na hindi na maganda ang mga bagay. Sa sobrang galit niya ay hindi na niya nakayanan. Earth Elf Envoy, si Norm ay sumusunod. Tumayo si Norm at tumango bilang pagsunod. Ang magnanakaw na naglalakas loob na lapastanganan ang mga duwende, isagawa ang batas na pasong halaman. Isang grupo ng mga duwende ang nakarinig ng mga nasasabik ng ngiti at nakatitig kay Huang Jiangyo nang may galit. Oo. Agad na tinawag ni Nom ang elemento ng lupa at gumawa ng isang malaking palayok ng bulaklak sa bulwagan. Gamitin ba siya nito bilang pataba? Tanong ni Ye Fan. Ang pagbabalik sa Diyos ng Espada, ang ating mga duwende ay hindi papatayin ang mga buhay na nilalang. Ang tanim na nakapaso, ay upang gawin siyang isang halaman at pagsisihan ang kanyang mga kasalanan sa kagubatan ng engkanto. Hanggang sa tuluyang mawala ang kanyang pakiramdam sa sarili at maging isang purong natural na halaman. Mga halaman. Magalang na sabi ni Nom.
Ito ay medyo kawili-wili. Walang sinabi si Ye Fan, backhanded. Bang! Si Huang Jiangyu, nakakagaling lang ng kanyang ulo, ay nadurog muli. Ang pagpatay ng isang beses ay hindi sapat, pumatay muli. Galit na galit si Yuan Shen ni Huang Jiangyu, at hindi niya kinaya ang ganitong kahihiyan. Bold savage swordsman. Hindi ka pakakawala ni Hongmeng kung ganito ang pakikitungo mo sa espesyal na sagong ito. Kasabay ng pagmumura ni Huang Jiangyu, hinimok ni Yuan Shen si Feng Yan na isakripisyo ang isang pares ng hugis tinidor na may pinakamataas na kalidad na espiritual na mga sandata. Ang dalawang tinidor ay nabighani sa mga kaluluwa ng isang pares ng mga alakdan, na nagpakawala ng isang pulang-pula na liwanag. Casual itong hinawakan ni Ye Fan at direktang hinawakan ang dalawang tinidor sa kanyang mga kamay. Keng-keng. Dalawang malulutong na tunog, ang espiritual na kasangkapan ay direktang nasira, at ang kaluluwa ng alakdan ay lumipad palayo. Si Huang Jiangyu ay umaasa din sa likod ng Spirit Artifact Palace upang lumipad upang makatakas. Bilang resulta, ang backhand ni Ye Fan ay isang space confinement move, at wala talagang kakayahan, pilit lang itong dinudurog gamit ang kapangyarihan ng espasyo. Kalawakan. Ang lakas ng kalawakan. Paano ito posible? Ikaw ba ang Blue Dragon ng Seven Tribulations? Nagpakawala si Ye Fan ng isang sabog ng banal na kulog, direktang nasugatan ang primordial spirit ni Huang Jiangyu, na kuryente siya hanggang sa mamatay. Nang malapit nang bumagsak si Yuan Shen, tumigil si Ye Fan. Isang buhay ang natitira, ngunit ang kanyang panghabang buhay na paglilinang ay inalis na. Isang grupo ng mga duwende ang mukhang natulala. Nang magtipon sila, lahat sila ay makapangyarihan, ngunit sa ilalim ng mga kamay ng eskrimador, wala silang kapangyarihang lumaban. Inihagis ni Ye Fan si Huang Jiangyu kay Norm. Pinakain agad siya ni Norm ng buto ng Goblin Forest. Hindi nagtagal, si Huang Jiangyu, na nakatanim sa isang palayok, ay nagsimulang tumubo ng lumot sa kanyang buong katawan, at unti-unting nagkaroon ng mga butil ng kahoy at dahon sa kanyang katawan. Bitiwan mo ako. Hayaan mo akong bumalik. Ako ang ambasador ng Hongmont. Woo! Please. Nagkamali ako, alam kong mali ako. Mapait siyang humagulgol, ngunit ang kanyang mga kamay at paa ay talagang nakaugat sa lupa. Kayong mga duwende ay napakahusay din sa paglalaro, gaya ng inaasahan mula sa Underworld. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang parusang ito ng hindi pagpatay, ngunit ang buhay ay hindi kasing ganda ng kamatayan. Shoal! Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Vilordes. Malalaman mo kapag lumingon ka, ang palayok ng halaman na ito ay hindi maganda, ibalik muna natin sa Hongmeng. Naiinis si Ye Fan nang maisip niyang ang bagay na ito ay may iwan sa Fairy Forest. Ang mga halaman ay inosente, at ang kalikasan ng tao ay nagkasala, sabi ni Nom. Bahagyang kumunat ang noo ni Ye Fan. Nang makita ito, mabilis na iniutos ni Vilordes, makinig sa Diyos ng Espada. Walang magawa si Nom, pero hindi namin ito maipapadala sa Hongmeng. Hindi ba't may dalawa pang gawain? Sinulyapan ni Ye Fan ang dalawang maid na natatakot na umihi ng kanilang pantalon. Kabanata 3622 puting buhok. Upang mabuhay, kinailangan ng dalawang kasambahay na ibalik sa Hongmeng si Huang Jiangyu, na naging isang nakapaso na halaman. Nang makitang tumatakas ang dalawang figure at mga paso, medyo nag-alala si Vilordes. Opisyal kang nagdedeklara ng digmaan kay Hongmeng. Hindi yun, isang errand na tumatakbo, kailangan mong mag-alala ng sobra. Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, at saka, Hongmeng lang yan, lumaban tayo. Kung ikukumpara sa kasalukuyang sitwasyon ng Fifth Tai, kumpara sa kwento sa likod ng gininto ang maskara. Hindi talaga akalain ni Ye Fan na napakahirap para kay Hongmeng na hawakan. Tumingin si Vilordes sa lalaki na may kumikislap na mga mata, kahit na wala siyang makitang partikular, ngunit ang kaharian ng isang lalaki ay talagang hindi maarok. Kung ito ang kasalukuyang Ye Fan, maaaring wala siyang lakas ng loob na bilangin ang taong ito. Masyadong delikado. May pakiramdam na kung hindi ka mag-iingat, ikaw ay malipol. Pagbalik mo this time, iba na, may emosyong sabi ni Vilordes. Malaking pag-unlad, pag-amin ni Ye Fan, kung hindi ka mamamatay, magkakaroon ka ng swerte, ngunit hindi ko alam kung sapat na ang pagpapalang ito. Hindi lang lakas ang sinasabi ko, kundi ang buong pagkatao mo, iba ang pakiramdam mo. Oo, sabi ni Vilordes. Napasulyap si Ye Fan sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan, wala kang masyadong pinagbago. Bahagyang namula ang magandang mukha ni Vilordes, pinananatili ang pagpigil ng isang reyna. Tumikim siya at malakas na sinabi, upang pasalamatan ang Diyos ng Espada sa pagbibigay ng kapayapaan at katatagan sa ating mga duwende. Ipinahayag ng haring ito na mula ngayon, ang Diyos ng Espada na si Ye Fan ay ang tagapag-alaga ng kagubatan ng engkanto at ng mga duwende. Tagapangalaga, tagapagtanggol ng duke. Ang isang grupo ng mga matatandang duwende na pinamumunuan ng 4 na sugo ay walang anumang pagtutol, at lumuhad ng may paggalang at paggalang. Kilalanin ang tagapangalaga, tagapagtanggol ng duke. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at tumawa. Para siyang nakasombrero na matangkad, pero sa totoo lang nakayakap siya sa hita niya. Gayunpaman, hindi mahalaga sa kanya,
kung ano ang dapat gawin, ginawa niya. Wala nang higit sa ilan pang mga titulo at maling pangalan, at walang magbabago. Ano ang nangyari sa aking kagamitan sa pagtuklas? Humakbang si Chu Yunyao sa oras na ito, nagbuhos ng isang palanggana ng malamig na tubig, at hindi nasisiyahang nagtanong. Ngumisi si Ye Fan at sinabing, Xiao Yao Yao, hindi ko sinasadya. Kung hindi ako nag-iingat, nawalan ako ng lakas. Mas mabuting magbigay ka ng sapat na mahalagang materyales sa pagsasaliksik, kung hindi, may paraan ako para hindi ka komportable. Nguso ni Chu Yunyao. Sigurado, tiyak. Agad namang nagtanong si Ye Fan, ano ang nangyari sa eroplano habang wala siya. Alam niyang ligtas at maayos ang kanyang pamilya, nahulog din ang bato sa kanyang puso. Ano ang susunod mong gagawin? Bamandabi, sa tingin mo ba ito ay isang bitag sa pagsasabuatan, o isang pagkakataon upang ihinto ang digmaan? Tanong ni Virodes. Maraming bagay na mas mahalaga kaysa sa 8 pinto. Napabuntong hininga si Ye Fan, gayunpaman, bago iyon, kailangan ko munang umuwi, pagkatapos ng lahat, sila ang pinakamahalaga. Hinawakan ni Ye Fan si Chu Yun sa kamay. Kinaladkad ng kamay ni Yao ang babae sa kanyang mga bisig at hinalikan ng mapupulang labi ng babae. Kinagat ni Virodes ang ibabang labi, na nagkukunwaring wala lang. Ano bang problema mo? Si Chu Yunyao ay ginawang medyo hindi natural. Haha, Xiao Yao Yao, ayaw mo bang pag-aralan ang data? Kailangan mo munang bumalik sa akin, at pakinggan mo akong magkwento. Agad na pinunasan ni Ye Fan ang kanyang daliri, at umikot si Long Ying, gumuhit ng pinto sa espasyo. Dragon Shadow dumudurog sa langit. Nagulat si Virodes at ilang duwende. Naabot mo na ba talaga ang 7 Tribulations Azure Dragon? Ngumiti si Ye Fan at hindi masyadong nagpaliwanag. Sabihin mo nandito siya. Actually hindi dumating. Pero para sabihing hindi umabot, nalampasan talaga. Pagpasok sa pintuan ng kalawakan, kinuha ni Ye Fan si Chu Yunyao at direktang nawala sa bulwagan. Human Alliance Headquarters. Sa viewing platform sa itaas na palapag, isang sariwa at magandang babae ang may hawak na maliit na batang babae na inukit sa pink at jade, tahimik na naghihintay ng kung ano. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas sina Ye Fan at Chu Yunyao mula sa isang pinto ng kalawakan. Tatay. Tuwang-tuwang ibinuka ni Tuan Chuan ang kanyang mga binti at tumakbo, tumalon sa mga bisig ni Ye Fan. Niyakap ni Ye Fan ang kanyang anak na babae, ang kanyang malaking mukha ay humapload sa kanyang maliit na mukha, ang kanyang mga mata ay mainit at basa sa pananibik. Baby, pasensya na, pumunta na naman si Dad sa malayong lugar this time. Namiss mo ba si Dad? Sa tingin ko, sabi ni Nanay, bumalik si Tatay pagkatapos ng bagong taon, pero hindi na siya bumalik. Napaluha si Tuan Chuan, dahil miss na miss ko ang aking ama, si Tuan Tuan ay may masamang gana kamakailan. Sinabi ni Tita Guching na pamayat si Tuan Tuan. Hinawakan ng maliit na batang babae ang kanyang nakaumbok na tiyan na may hitsura ng hinaing at walang pakiramdam ng pagsuway. Si Guching sa likod ay nasa sabik at gustong tumawa muli. Bagamat ang dalagang ito ng aking pamilya ay inukit sa parehong amag ni Su Qingzhou, ang kanyang personalidad ay kahawig pa rin ng kanyang ama. Talaga. Ang sabi ko lang, paano ba naman gamaan ang maliit na sanggol, at nararamdaman ng mga siko ang mga buto. Nakabalik na si Dad, kain muna tayo ng karne. Nagmamadaling nagutos si Ye Fan, Guching, maghanda ng mesa ng paboritong pagkain ng aking anak, at gusto nating kumain ng magkasama. Oo, Panginoong Diyos ng Espada. Nga pala, bakit kayo lang ni Tuan Chuan ang nandito? Paano ang Qingzhou? Lahat. Bago bumalik, si Chu Yunyao pagkatapos makipag-usap, naisip ni Ye Fan na lahat ay naghihintay dito. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Guching, dahil ang mga babae ay wala sa alyansa, sila ay karaniwang nagtatrabaho at naglilinang sa iba't ibang lugar. Kung kailangan nilang bumalik mula sa malayo, dapat na sila ay naruroon kaagad. Tungkol sa prinsesa. Dahil pagkatapos umalis ng Hongmeng envoy, siya ay pagod na pagod at nakatulog. Wala akong puso na gisingin siya. Nagtaka si Ye Fan, matulog. Kailangang matulog ng asawa ko. Ito, ang katulong na babae ay hindi masyadong malinaw, marahil siya ay pagod, sabi ni Guching. Sumimangot si Ye Fan, niyakap si Tuan Chuan, at pumunta sa kwarto ni Su Qingzhou. Sa malaking kama, hindi hinubad ni Su Qingzhou ang kanyang damit, parang Sleeping Beauty, tahimik lang siyang nakahiga doon. Ang magagandang kurba sa gilid at ang malaanghel na mukha ay nakikita ng mga tao ang Diyos. Gayunpaman, walang intensyon si Ye Fan na pahalagahan ang kagandahan ng mga babae. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nakakalat na ulap na buhok ng babae. Mayroon talagang maraming puting buhok sa buhok ni Su Qingzhou. Bagaman ayon sa mga ordinaryong tao, ito ay hindi pangkaraniwan, lahat ay tatubo ng ilang puting buhok. Ngunit ang cultivation base ni Su Qingzhou ay umabot na sa bukas na kalangitan, at ang kanyang kaharian ay naliwanagan, paano siya magkakaroon ng uban. Maliban kung siya ay gumawa ng isang sakripisyo, at ang sakripisyo ay napakalaki na hindi siya ganap na makabawi sa kanyang paglilinang. Nanay. Tuwang-tuwa si Tuan Chuan at hindi napigil ang umiyak. Well, anong problema, baby?
Si Su Qingzhou ay likas na nagising, at nang mapansin niyang may tao sa tabi ng kama, bigla siyang umupo. Nang makitang si Ye Fan iyon, natigilan si Su Qingzhou ng ilang segundo. Isang pares ng matangkad na mata ang bumukas, at ang maselang katawan ay nanlamig doon. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang ngumiti si Su Qingzhou at hinaplo si Qi Liuhai sa harap ng kanyang noo. Asawa, bumalik ka na. Parang isang ordinaryong may bahay na nakikita ang kanyang asawa na umuuwi mula sa trabaho. Huminga ng malalim si Ye Fan at umakyat upang kunin ang babae at inakbayan ito. Ano ang problema ng puting buhok sa iyong ulo? Kabanata 3623 sulit. Puting buhok. Meron ba? Ayaw mong sabihin sa akin, hindi mo napansin. Di ba, hindi na tayo bata? Asawa, huwag kang gagawa ng mga kalokohan, seryosong sabi ni Ye Fan kay Dao, hindi napigilan ng kanyang mga kamay, at nadagdagan ang lakas ng pagkakahawak sa babae. Asawa, sinaktan mo ako. Mariing ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, pinatuyo ang basang mga butas ng mata bago binitawan ang babae. Oo. Direktang hinarang ni Su Qingzhou ang bibig ni Ye Fan gamit ang kanyang mga labi. Nasa tabi niya si Tuan Chuan, at diretso niyang tinakpan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang maliliit na kamay, binubuksan ang kanyang mga daliri, nagkukunwaring hindi niya ito nakikita. Makalipas ang mahabang panahon, naghalikan ang dalawa. Huwag mong sabihin sa akin ang tatlong salitang iyon, hindi kailangan sa pagitan natin. Umiling si Su Qingzhou at ngumiti, umuwi ka na, magiging maayos din ang lahat. Alam ni Ye Fan na taos puso ang sinabi ng babae, ngunit pakiramdam niya ay may nakaharang na bato sa kanyang puso. Alam kong ginamit mo ang batas ng kapalaran para labanan ang mga tao ng Hongmeng. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaan ang sinumang nagbigay sa iyo ng puting buhok. Mahinang sabi ni Ye Fan, ngunit ang kanyang mga mata ngunit napakaseryoso. Alam ko, lagi mong ginagawa ang sinasabi mo. Samaan daw si Su Qingzhou sa dibdib ng lalaki at pinakinggan ang tibok ng puso ng lalaki, sa kanya lang naramdaman na totoo ang lahat. Kung maghihiganti ba siya o hindi, wala siyang pakialam. Hiniling sa amin ni Hongmeng na panuurin ang Bamon Grand Competition, at lahat ng abacus namin ay nakita na nila. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng Petronas na iyon, at kung ano ang gagawin sa amin ng mga masters ng Hongmeng. Asawa, ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko na kahit anong pilit ko, hindi ko makontrol ang sarili kong kapalaran. Bulong ni Su Qingzhou, tulad ng daldal sa kanyang pagtulog. Kung gayon, huwag magtrabaho ng husto. Pinutol ni Ye Fan ang mga salita ng babae at inabot ang kamay para haplasan ang buhok ng babae. Akin na ang lahat. Lumitaw ang ngiti sa sulok ng bibig ni Su Qingzhou, oo. Nag-warm up muna ang dalawa bago sila lumabas ng kwarto. Sa malaking sala, dumating na ang mga babae. Ngunit tila alam ng lahat na si Su Qingzhou ay talagang sobrang pagod, at ayaw niyang abalahin ang matagal ng hiwalay na muling pagsasama ng mag-asawa. Asawa. Niyakap ni Nayen Rujiao ang kanyang sarili sa mga bisig ni Ye Fan at napaluha. Sa oras na ito, ang anumang mga salita ay tila kalabisan, maaari lamang hawakan ni Ye Fan ang babaeng gawa sa tubig at bahagyang tapikin ang likod nito. Anong ginagawa mo, bakit parang super? Ngumuso si Xiao Ziner, ngunit namumula din ang kanyang mga mata. Brother Ye Fan, bakit palagi kang ganito, hindi mo ba kami maaring mag-ipon ng merienda? Pinunasan ni Du Yuner ang mga luha at hinanakit. Ate Ajiao. Halos handa ka na. Gusto kong yakapin din ako ng asawa ko. Sabi ni Shilanyo, hawak-hawak si Nayen Rujiao, at sinabi sa masungit na boses. Nang makitang hindi siya makagalaw, isinabot lang ito ni Shilanyo sa leeg ni Ye Fan mula sa likuran. Sabi ko, hindi ito ang unang beses. Hindi ba pumayag ang magkapatid na maging normal? Napatulala si Shu Lingshan. Tama, ilang dekada na akong naghihintay, paano ka naman? Nakangiting sabi ni Ling Yue. Iba ang oras na ito, akala ko talaga. Walang masabi si Feng Yaoying. Tumawa si Ye Fan at sinabing, sa tingin mo ba ay patay na ako? Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, galit na sabi ni Feng Yaoying. Nakonsensya si Ye Fan, pati na ang mga babae, hindi niya akalain na mahuhulog siya sa isang lugar tulad ng Juyuan. Ang mga araw ng pananatili, paglilinang, at pakikipaglaban sa Juyuan ay parang isang panaginip. Alam ng Diyos kung gaano kagulo ang mga kababaihan sa pamilya, ngunit tiniis lang nila ito at patuloy na pinasaya ang kanilang sarili hanggang sa bumalik siya. Anak. Lumipad si Niewuyo at niyakap si Ye Fan. Tatakot ka bang mamatay sa nanay mo? Saan na ba kayo nagpunta? Napaluha si Niewuyo, wala akong pakialam, titira din ako sa Yantianring sa hinaharap, at susundan ka ng nanay ko kahit saan ka magpunta. Nakaramdam si Ye Fan ng init sa kanyang puso. Oo, ngumiti siya at sinabing, Nay, nagustuhan mo sa simula pa lang, at hindi kita hinayaang tumira rito. Tama, Nay, kung papasok ka, ano ang gagawin ni tatay, biro ni Ning Zimo. Tatay. Natigilan si Ye Fan, parang may namiss siya. Namula si Niewuyo, Ninger, anong pinagsasabi mo? Bumalik na ang anak ko, masaya ako, bakit babanggitan ang taong iyon?
Wag na, curious din ako mama, pag-usapan niyo lang yan. Sinabi rin ni Wu Yechu na ridiculous. Isang grupo ng maliliit na babae ang lahat ay naghahanap ng kanilang biyenan upang maging masaya. Nagkunwaring galit si Niewuyo at pinandilatan ang ilang babae. Sa katunayan, malamang na may alam si Yefan, ngunit umiwas lang siya ng tingin, at masaya siyang makitang magkasamang muli sina Niewuyo at Ye Longyuan. Kung hindi dahil sa matandang mahilig sa pagkain at sa Dharma King, hindi sila magkakaroon ng maraming problema. Naghanda si Guqing ng malaking mesa ng masasarap na pagkain, niyakap ni Yefan ang grupo, at nagpista ang mag-ama. Eating is not the point is to have a meal with her daughter. Ang pakiramdam ng kaligayahan at kasiyahang ito ay nagpaparamdam kay Yefan na sulit ang lahat ng paghihirap na kanyang kinain noon. Sina Patricia, Feng Qinglan at Xiao Waiso ay huli nang dumating. Medyo reserved ang apat na babae. Bagamat puno ng pananabik ang kanilang mga mata, tahimik lang silang nakatingin sa kanya. Natural na alam ni Yefan kung ano ang kailangan ng mga babae. Hindi alintana si Feng Qinglan at iba pang kababaihan na namumula, umakyat si Yefan at niyakap sila isa-isa. Kasama nila, may ilang Dark Masters tulad ni Bai Wumang at Ho na tumulong sa kanilang magtanim. Nang makitang hinahalikan at yakapin ni Yefan ang napakaraming babaeng kamag-anak at walang prinsipyong ipinakita ang kanilang pagmamahal, kakaiba rin ang tawa ng mga Dark Sect Masters. Talagang romantiko ang Sword God, at hindi mababaw ang kaligayahan, ngumiti ng masama ang matandang aswang. Kapag may nalalapit na sakuna, at may puso pa kayong yakapin ng isa't isa, hindi magandang bagay, naiinis na sabi ni Ho. Hoy! Little black girl, ang sarili nating pamilya ay mapagmahal at mapagmahal, wala kang kinalaman. Ngumuso si Wuyek ang pabalik. Walang hiya. Ngiting sabi ni Ho. Ikaw. Nang hindi na hinintay na magsalita pa si Wuyesho, iniunat ni Yefan ang kanyang mga braso at ipinulupot ang kanyang mga braso sa mabangong balikat ng dalaga. Ngumiti si Yefan at sinabi kay Bai Wumang, alagaan ang iyong mga nasasakupan. Nagulat si Bai Wumang, at mayroong isang hindi mapapantayang mapanganib na aura na nagparamdam sa kanya na hindi mapigilan. Para bang hindi siya nakaharap sa isang tao, ngunit isang pinakamataas na antas na banal na hayop. Itong lalaking ito, ano ang nagbago sa kanya? Bakit may hindi nakikitang pamimilit? Ang malahayop na instinct at superior na lakas ay nagpatakot kay Bai Wumang na ang kanyang likod ay natatakpan ng malamig na pawis, ngunit ang ilang Dark Door Master sa tabi niya ay ganap na walang kamalay-malay. Sinasabi ko ang totoo, kung wala ang aming team leader, kayo. Pop! Tumahimik ka kung ayaw mong mamatay. Saway ni Bai Wumang sa malalim na boses. Puno ng ayaw at pagtataka si Ho, ngunit nagkatikip lamang siya sa kanyang mukha at nakayuko ang kanyang ulo. May napansin si Feng Yu, ang matandang multo at ang Bird Yugo at tumingin kay Yefan ng may pagtataka. Asawa, ang mga kapatid na babae ay nagsusumikap kamakailan, at ang team leader Bai ay nakatulong din ng malaki. Nag-smooth out si Su Qingzhou. Nakikita ko na talagang nag-improve ako, lalo na sina Ziner at Qinglan, tumango si Yefan at ngumiti. Bagamat sa kanyang mga mata ngayon, ang pagpapahusay na ito ay wala sa lahat, ngunit hindi niya magagamit ang kanyang sariling mga pamantayan upang masukat ang iba. Ang mga kababaihan ay nagtrabaho ng gusto, lahat para sa pamilyang ito, para sa kanya. Bukod dito, hanggat patuloy kang sumusulong, balang araw, magiging malaking tulong ito. Guro, ang 30 at 10 karangalan at iba pa, ay hiniling na sa nakatatandang Jiang na ipaalam sa kanila, at sila ay darating upang magtipon sa lalong madaling panahon, sabi ni Zhuguang. The Protoss side, sinabi ko rin sa kanila na gusto ka ni Aton at ng tita kong si Katie na makita ka sa lalong madaling panahon, sabi ni Patricia. Ang pagkaantala ni Taikang sa pagbabalik, at ang kanyang buhay at kamatayan ay hindi tiyak, na malinaw na nagpasindik sa mga tao ng Protoss. Nag-isip sandali si Yefan at sinabing, gusto ko munang pumunta sa isang lugar, hayaan mo muna silang maghintay, at tulungan mo akong libangin. Kabanata 3624 na Loach. Anak, kababalik mo lang, bakit aalis ka na naman? Galit na sabi ni Niewuyo. Ma, may importante talaga akong gagawin, tsaka kung ano ang gusto mong itanong. Pag-usapan natin ito mamaya. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Sabi, ang kanyang mukha ay puno ng tensyon, at ang kanyang mga kamay ay nakahawak pa rin sa braso ni Yefan, sa takot na ang lalaki ay mawala muli. Hinaplos ni Yefan ang maselang pisngi ng babae, huwag kang mag-alala, magiging maayos ito sa pagkakataong ito, magtiwala ka sa akin. Nang makitang sinabi ito ni Yefan, napigilan lamang ng mga babae ang kanilang kuryosidad at hindi na nagtanong pa. Nga pala, may nakalimutan ako. Tinapik ni Yefan ang kanyang noo, pumasok sa Yantian Ring, at pumunta sa coffee shop. Shenluo, sabihin sa iyong mga magulang, Yehang at ang iba pa, dapat lumabas muna ang lahat, at huwag manatili rito magpakailanman. Pagkatapos, sa wakas ay bumalik, umaasa si Yefan na lalabas ang pamilya para sa isang reunion. Gusto kong lumabas, ngunit, ngumiti si Bai Chenluo ng alanganin at komandat kay Yefan. Noon lang napagtanto ni Yefan na sa sofa, si Prince Gao ay nakaupo na may malalim na ekspresyon sa kanyang mukha. Kailan ka upo, matanda?
Sabik na sabik ako. Bilasan mo, Shenluo girl, labas muna tayo. Si Mian sa gilid ay sobrang balisa. Tumingin si Yefan kay Prince Gao, medyo basa ang mata ng matandang magic dragon. Senyor, lumabas tayo at tingnan natin. Ibang-iba talaga ang totoong mundo sa dati. Naiintindihan ito ni Yefan. Kung tutuusin, ang demonyong dragon sa simula ay buhay din at may emosyon. Sa napakaraming panahon, naisip ko pa na hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong madama ang liwanag, ngunit bilang resulta. Isang himala ang nalikha. Ang mas maraming backlodge na emosyon na mayroon ka, mas mahirap itong kontrolin kapag sila ay sumabog. Hayaan mong tumawa kayong dalawang bata. Tumayo si Prince Gao, refreshed at sabik. Lumabas ka at tingnan mo. Pagkaraan ng ilang sandali, magkasamang lumitaw sa bulwagan si Yefan at ang kanyang asawa, Ye Wangtu, Bai Chenluo, Gao Himian. Sa oras na dumating ito, ang malaking sala ay medyo masikip at mas masigla. Naging masaya ang family reunion. Ngunit naghintay si Bai Wumeng para sa isang grupo ng mga Dark Door Masters, ngunit lahat sila ay lumiit sa sulok. Si Bai Wumeng ay tumingin kay Gao at Mian ng may takot, puno ng takot na ipinahayag ng instinct. Lider ng koponan. Anong mga halimaw sila? Si Achou ay sobrang tensyonado na halos hindi niya mailabas ang kanyang kutsilyo. Paano ito posible, kahit si Feng Jishao ay hindi makakarating sa antas na ito? Napalunok si Feng Yu. Kailangan ba talaga ng Sword God na ito na tulungan natin siya? Bakit? Sa tingin ko ba redundant tayo? Mapait na ngumiti si Butcher. Ang lahat sa Dark Sect ay bamulong ng voice transmission, ngunit hindi sila nang ahas na magsalita ng malakas. Napansin din sila ni Gao at Mian, ngunit hindi sila interesado, sa pag-aakalang sila ay mga katulong ni Yefan, kaya't sila ay nagwalas. Asawa, ang dalawang ito ay. Natakot si Su Qingzhou na ito ay isang sekreto, kaya tahimik niyang ipinadala ang kanyang boses. Mahabang kwento, hayaan mong si Chenluo ang magsabi sa iyo, kung gusto mong sabihin sa ibang tao, isipin mo na lang, Mrs. Nakikita ko. Tumango si Su Qingzhou. Senyor, gusto kong lumabas. Kung kailangan mo ng anuman, mangyaring sabihin sa aking pamilya, sabi ni Yefan kay Prince Gao. Hoy! Yefan, anong mga kawili-wiling bagay ang ginagawa mo? Nag-aaway ba kayo? Isama mo ako. Mukhang excited si Mian at walang planong gumala. Ngumiti ng masama si Yefan, hahanapin ko. Ang sumugpo sa iyo sa ibaba. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang ekspresyon ni Gao Hemian ay nagbago ng husto at hindi siya nagsalita. Sa wakas ay binuhat ni Yefan ang kanyang anak at hinalikan ng babae sa pisngi. Pagkatapos ay inilipat ang layunin ng espada at dumating sa mga sinaunang Diyos. Bagamat maaari nitong kontrolin ang kapangyarihan ng espasyo, ang paglipat ng layunin ng espada ay palaging mas komportable at natural na masanay dito. Ang mga Titans ay patay, tumakbo at tumakbo. Makatuwiran na ang mga sinaunang Diyos ay magiging partikular na desyerto. Pero sa totoo lang, hindi naman. Isang grupo ng mga Divine Beast, na pinamumunuan ng 4 na Divine Beast, ang lubusang nagpalawak ng kanilang mga teritoryo. Ang mga banal na hayop ay may kakayahang baguhin ang kapaligiran, na gumagawa ng malawak na hanay ng mga bituin sa iba't ibang angkop na tirahan. Gayunpaman, ang lokasyon ng libingan ng mga Diyos, ang mga Diyos at mga hayop ay, nagkataon lamang, na iniiwasan. Pagdating niya sa pamilyar na lugar na ito, hindi maiwasan ni Yefan na isipin ang mga Divine Beast na kilala niya. Lalo na si Zhu Wanxia, ang matandang pabo, nahuli na sa labanan ng mga higanti, at halos hindi na aksidente. Noong una, gustong magkagulo ni Yefan, ngunit ngayon, hindi nagmamadali si Yefan. Nagbago ang kanyang paningin, kaya hindi niya masyadong sineseryoso si Zhu Wanxia, gayunpaman, maya-maya ay mahuhulog ito sa kanyang mga kamay. Ipinakita ni Yefan ang kanyang walang katulad na pagganap at muling nakakuha ng pananaw sa lokasyon ng puntod ng mga Diyos. Kaiba sa nakaraan, pagkatapos maabot ang kaharian ng mga tunay na Diyos at makabisado ang kapangyarihan ng kalawakan, nakikita na ni Yefan ang malaking pasukan. Realm, talagang ang pinakamahalaga. Ang parehong lugar, ang parehong lokasyon. Hindi ko ito mahanap noong nakaraan. Ngayong bumuti na ang aking kaharian, nakikita ko na ang pintong ito. Ganyan ka-simple. Napabuntong hininga si Yefan, inabot ang kamay at sinusubukang itulak ang pinto papasok. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pagtulak, nanatiling hindi gumagalaw ang pintong bato. Lao Lin. Lao Lin. Walang pagpipilian si Yefan kundi ang sumigaw. Maya-maya, bumukas talaga ang pinto. Isang kakaibang binata ang lumitaw sa loob, nakasuot ng dayami na sombrero at sako na pantalon para sa pagsasaka, na may putik sa kanyang mga binti ng pantalon. Ang binata ay tumingin kay Yefan nang may pagtataka, at nagtanong na may simpleng ngiti, "Tito, hinahanap mo ba ang aking ama?" Tito. Natigilan si Yefan saglit, pagkatapos ay kumunat ang gilid ng kanyang bibig, at nagtanong, "Anak ka ba ni Lao Lin?" "We the family name is Lao Lin, just my dad. It should be right," nakangiting sabi ng binata. Bagamat medyo kakaiba ang pakiramdam, kinagat din ni Yefan ang bala at tumango. "Oo, hahanapin ko ang tatay mo at may itatanong ako."
Sige tito, pasok ka, nagbubuhos ng tubig ang tatay ko, tatawagan ko siya. Ang masigasig ang binata at dinala si Yefan sa field trail. Bitawan ang tubig. Anong naglalabas na tubig? Hindi ba't pagtatanim ng palay? Dapat may tubig sa bukirin. Hindi uubra kung sobra o kulang ang ilalagay mo. Mas tumpak na kontrolado ng tatay ko. Iginala ni Yefan ang kanyang mga mata, iniisip kung ano ang mga malalim na bagay, ang resulta ay pagpapalabas lang ng tubig. Tito, hindi pa kita nakikita, saan ka galing? Dapat, isang taong lupa. Earth. Nasa lupa din ang ancestral home natin, pero hindi pa ako nakapunta doon, hehe, nakangiting sabi ng binata at white teeth. Sa sandaling ito, isang batang babae na may tinirintas na sungay ang bumangga. Ang isang pares ng mga payat na braso ni Bai Shengsheng ay talagang may hawak na malaking itim na isda na mahigit 1 metro ang haba at mahigit 30 sentimetro ang lapad. Ancestor. Ancestor. Nakahuli ako ng loach. Loach. Tiningnan ni Yefan ng malapitan, isa talaga itong higanteng loach. Nang natulala si Yefan, hinawakan ng binata ang ulo ng batang babae. Little Kier, sa loach breeding pond na ito, handa na ang pagkain, at kakainin ko ang loach sa ibang araw. Kumurap si Xiaoqi at masunurang tumango. Oh, kaagad, nakita niya itong itinapon sa lawa sa di kalayuan. Ang higanteng loach ay lumipad sa isang mataas na parabola na daan-daang metro ang taas, at nahulog sa pond na may pop. Hindi nakaimik si Yefan, ang batang babaeng ito ay ganap na walang kultivasyon, siya ay puro pisikal na lakas. Kabanata 3625 isa lang ang dahilan. Ang kanilang sariling grupo ay mapangahas na, at ang mga anak ng matandang pamilyang Lin ay magiging perwisyo. Matapos ihagis ni Xiaoqi ang loach, tumalon siya at naglaro sa ibang lugar. Tumalikod ang binata at nahihiyang ngumiti, tito, malikot ang bata, huwag mo nang pansinin ang pagkaantala. Hindi mahalaga, anong uri ng inapo siya. Hindi napigil ang magtanong ni Yefan. Hindi ko maisip. Maraming anak sa aming pamilya, at marami sa kanila ay talagang mga inapo ng aking mga kapatid, ngunit lahat sila ay tinatawag akong mga ninuno. Habang nagsasalita ang binata, dinala niya si Yefan sa isang stone table. May ilang magagandang babae sa malapit na naliligo sa ilang maputik na bata. Ang lahat ay abala, at nang makita nila si Yefan, walang masyadong nagbigay pansin, na parabang isa lamang silang ordinaryong dumadaan. Bagamat nakapunta na si Yefan dito noon, hindi niya ito masyadong naobserbahan ng mabuti. Bukod dito, ang kanyang pangitain ay hindi sapat sa simula, at maraming bagay ang hindi maintindihan. Sa pagkakataong ito, nang dumating siya sa bahay ni Lao Lin, natuklasan ni Yefan na ang mga miyembro ng pamilya na nakatira dito ay medyo espesyal. Hindi makita ni Yefan ang tila ordinaryong babaeng kamag-anak na ito. At karamihan sa mga inapo ni Lao Lin ay walang anumang palatandaan ng paglilinang. Ang pinakamasamang bagay ay nabagaman ng grupong ito ng mga tao ay, mga mortal, silang lahat ay, kamanghamanghang. Para silang pinanganak na mga first-class master. Alam mo, matagal nang hindi bumaba si Yefan kay Amon, at ngayon ay maituturing na siyang master, pervert talaga iyon. Paano ito? May kaugnayan kaya ito sa bloodline ng Demon Dragon Emperor. Nagtataka si Yefan sa kanyang puso, dahil hindi niya ito lubos na naiintindihan. Kahit na, medyo mapait. Ilang tao ang gumugol ng kanilang buong buhay, kahit ilang araw silang mga kahanga-hanga, hindi nila maaabot ang antas na ito. Ngunit ang grupong ito ng mga tao, dahil lamang sa ipinanganak sila sa pamilyang ito, ay nakakuha ng kapangyarihan na kahit ang mga henyo sa antas ay hindi maaaring taglayin. Patas. Marahil ito ay hindi kailanman umiral. Dad, hinahanap ka ng tiyuhin. Ang sigaw ng binata patungo sa isang lawa sa di kalayuan. Sa tarangkahan ng lawa, na may kalikay na bakal, ang lumang gubat na walang paa, humihit-hit ng sigarilyo, ay parang tiyuhin ng magsasaka. Malinaw na nakita niya si Yefan at iwinagayway ang kanyang kamay para ipahiwatig na alam niya. Bakit hindi ako pumunta doon? Si Yefan ay walang oras na maghintay. Hindi na kailangan, handa na ang tubig. Bago pa siya matapos magsalita, natulala si Lao Lin. Nakaupo na siya sa tabi ni Yefan, kumuha ng enamel teacup, at humigop ng tsaa. Bakit ka nakatingin sa akin? Umupo ka. Nang makitang nakatitig si Yefan sa kanya, hindi napigilan ni Lao Lin na matawa. Malungkot na bamantong hininga si Yefan, hindi niya pa rin maintindihan, paano nangyari ito. Lin Ying, sabihin mo sa kanila na makakapaghapunan ka muna, hindi muna ako kailangang hintayin, paliwanag ni Lao Lin sa kanyang anak. Ginawa lang niyang Lin Ying si Yefan ng isang tasa ng tsaa at tumango, okay, tito, dahan daw ang magsalita. Sa ilalim ng lilim ng puno, tanging si Yefan at Lao Lin ang nasa mesa. Kakabalik mo lang, bakit hindi ka magsama-sama sa pamilya mo, bakit ka tumatakbo dito? Nakangiting tanong ni Lao Lin. Dahil alam mo lahat, buksan natin ang skylight at magsalita. Mataimtim na sinabi ni Yefan, maaari ba kitang tawaging Demon Dragon King ngayon? Kumurap-kurap si Lao Lin, sinabi ko bang huwag mo itong tawagan? Hey!
Walang pakialam si Yefan, kung ang gininto ang maskara ay kung hindi samiput ang lalaki, gusto mo bang panoorin ang palabas sa lahat ng oras? Hindi, sabi ni Lao Lin, ngayon ikaw, ano man ang mangyari, hindi kita tutulungan. Kung tungkol sa dahilan kung bakit gagawin ito ng Thousand Faces, iisa lang ang dahilan. Ano? Na-unblock mo ang primordial na simula gamit ang sarili mong lakas. Ngumiti si Lao Lin, na may bakas ng kaluwagan sa kanyang mga mata, ikaw ang unang tao maliban sa Dragon Emperor na maaaring gumamit ng Taichu, kaya karapat-dapat kang hayaan siyang kumilos. Natigilan si Yefan, ibig mong sabihin. Kung hindi ko sa simula ng pag-unblock, kahit na lumitaw ang gininto ang maskara, hindi kikilos ang reyna ng Thousand Faces. Hindi pa ba sapat na malinaw ang aking mga salita? Kung gayon bakit hindi ka kumilos? Naguguluhan si Yefan, iba ba siya kay Chen Min? Bakit ako gagawa ng aksyon? Tanong pabalik ni Lao Lin. Di ba tinatakan mo sa Taichu? To be precise, I only sealed the outer layer. Basta patayin mo ang traidor, makikita mo ang star map. Tungkol sa iba pa, ito ay sariling selyo ni Taichu. Hindi ka nito nakikilala, hindi mo talaga ito pagmamayari. Tahimik na sinabi ni Lao Lin, sa katunayan, hindi ko inaasahan ang bagay na ito, ang matandang lalaki, na ito ay lubos na makasarili, at nagdagdag lang siya ng isa pang layer ng selyo sa kanyang sarili. Tahimik na inilabas ni Yefan ang simula, tinitingnan ang dulo ng itim na liwanag, ang kanyang mga mata ay komplikado. Ha, mukhang napaka-chika. Mukhang nasiyahan ito sa iyo. Mas pino ito kaysa noong hinawakan ko ito noon. Oo naman, ang unang espada ng ikalimang asawa ay mas angkop para sa emperador na Eskremidor. Lao Lin ay nasiyahan. Huminga ng malalim si Yefan at sinabing, mayroon pa akong ilang katanungan, ngunit alam niyo ito, kaya sabihin mo lang sa akin. Kung ano ang dapat mong malaman, natural na sasabihin ko sa iyo, kung hindi mo kailangang malaman, alam mo. Makadagdag lamang ito sa mga gulo. Ngumisi si Yefan, hindi ba, dahil hindi ako karapat-dapat na malaman. Nag-isip sandali ang matandang Lin, tumango at sinabing, maaari mo ring isipin iyon, walang mali. Kung ganoon ano ang masasabi mo sa akin? Akin. Depende sa itatanong mo, sabi ni Old Lin. Sumimangot si Yefan at nag-isip sandali. Pinatay mo ang Primordial Master of the Six Paths of Reincarnation, hindi ba dapat pinaparusahan mo ang mga master sa mundo at ang mga nagtaksil sa Demon Dragon Emperor? Bakit mo nasabi iyan? Bago ako pumasok sa Juyuan, gusto ko talagang talunin ang Suzaku Patriarch. Huminto, ngunit pagkatapos kong bumalik, hindi ko na sinasadyang tamaan ito. Kung ikaw iyon, isang grupo ng mga nilalang na malilipol sa madaling panahon, bakit mo titigan ang iilan at papatayin sila? Ngumiti si Lao Lin, oo, bagamat sila ay buhay pa, ngunit. Ang pagpatay sa kanila ay hindi ang layunin. Para saan yan? Sa tingin mo, maliligtas na ba ang Yin Yang Watay ngayon? Hindi ba mas magulo ito? Hindi maintindihan ni Yefan, kung ang Dragon Emperor ay para sa What We Better, kung gayon dapat kang mag-isip ng isang mahusay na hakbang, sa halip na hayaan ang ikalimang asawa na mapahamak ng ganito. Alam mo ba ang misyon ng Demon Dragon Emperor at ang kahulugan ng pagkakaroon nito? Sira, upang salubungin ang susunod na bagong mundo. Kung gayon, naisip mo na ba kung bakit kailangang sirain ang Demon Dragon Emperor? Bakit Shenlang, upang likhain ang mundo? Bakit? Nagulat si Yefan, bakit? Binanggit din ng matandang foodie ang tatlong salitang ito sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang bilog, bumalik ako sa tatlong salitang ito. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang pakiramdam si Yefan. Oo, bakit? Bakit kailangang wasakin ang mundo? Bakit ang lahat ng nilalang ay ganap na nawawala? Sino sa bandang huli ang nagtakda na dapat magkaroon ng tuloy-tuloy na reinkarnasyon, patuloy na paglikha at pagkawasak ng mundo? Kung sasagutin ng Shenlang at ng Demon Dragon Emperor ang ganoong misyon. Kung gayon, sino ang nagtakda na dapat silang magkaroon ng ganoong misyon? Sa pag-iisip nito, pinagpawisan si Yefan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, itinaas ni Yefan ang kanyang ulo at nag-aalab na mga mata na nagtanong, totoo ba na hanggat tumatawid ka sa ilog, makikita mo ang sagot sa bakit, na ito? Kabanata 3626 ang Emperador Species. Dahan-daang tumayo si Lao Lin at tumingin sa mga bukid sa di kalayuan. Ang mga tao ay nagtatanim ng palay at itinuturing ang bigas bilang pagkain. Ngunit sa mata ng palay, patuloy na ipinapasa ng mga tao ang angkan para sa kanila, nagkakalat ng mga sanga at dahon. Iniisip ng mga tao na kumakain sila ng kanin, ngunit iniisip din ng kanin na nagpapakain sila sa mga tao. Isang bagay, kung titingnan sa iba't ibang anggulo, ay ganap na naiiba. Nag-isip si Yefan. Ibig mong sabihin na ang nakikita mo ay maaaring hindi ganap na tama, kailangan kong tingnan ang bagay na ito mismo. Nakangiting tumingin sa kanya ang matandang Lin, kahit sabihin ko sa iyo ang lahat, naniniwala ka ba talaga? Tumigil ka nga, halatang hindi mo naiintindihan ang sarili mo, kung hindi, bakit manatili dito at maghintay? Nagkaroon na ng bottom line si Yefan. Hindi sa ayaw sabihin sa kanya ng Dragon Emperor, ngunit ayaw niyang gumamit ng preconceived, subjective perspective para hadlangan ang sarili niyang mga iniisip.
Kung mas mataas ang iyong kinatatayuan, mas malayo ang iyong nakikita, at mas malaki ang iyong pagkamangha sa hindi kilalang mundo. Ang nakita ni Lao Lin ay mas malawak kaysa sa kanyang inaakala, at marami pang mga bagay na hindi niya naiintindihan. Kaya't hindi sigurado si Lao Lin kung ang iniisip niya at ginagawa niya ang pinakamahusay. Kung may sasabihin siya, maniniwala si Ye Fan, ngunit mawawalan ito ng kahulugan. Sa mga subordinate, para gawin ang mga bagay para sa kanya, marami siyang gusto. Ang kailangan ni Lao Lin ay isang taong talagang kayang pangasiwaan ang kanyang sarili at malutas pa ang kanyang kalituhan para sa kanya. Sa makatuwid, ano man ang ibig sabihin ng kinabukasan ng watay, o kung ano ang ibig sabihin ng tumawid sa ilog, kailangang hanapin ni Ye Fan ang sagot ng mag-isa. Ngumiti si Lao Lin, hindi lang ang binhi ng emperador ang nasa iyo, ngunit nagising din ang kapangyarihan ng emperador. Nasa iyo ang pinakamataas na prioridad na hindi maaaring makuha namin ni Chen Mian. Sa paglipas ng panahon, sana ay masabi mo sa akin ang bakit. Nagmamadaling itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamay, teka, anong uri ng emperador? Ang binhi ng isang emperador. Buhi. Sinabi ni Lao Lin, ang kapangyarihan ng isang emperador. Ito ay isang kapangyarihan na pumapaibabaw sa lahat, at wala itong mga panuntunan maliban sa ganap na prioridad. Ito ang may pinakamataas na kilalang limitasyon sa itaas, ngunit hanggang saan ito magagamit ay nakasalalay sa gumagamit. Gayunpaman, gaano man kalakas ang mga tao, gaano man kalakas ang isang lahi, ay hindi maaaring puwersahang taglayin ang kapangyarihan ng mga emperador, o kahit na makakuha ng mga uri ng emperador. Ang imperial species ay lilito lamang sa mga nilalang na sa tingin nito ay angkop, marahil ito ay nagkataon lamang, marahil ito ay isang pagkakamali, ang lahat ay posible. At maraming mga tagapagdala ng binhi ng emperador ang hindi makakaalam na nasa kanila ang binhi ng emperador sa buong buhay nila, kaya sila ay napakakaraniwan, at ginugugol nila ang kanilang buong buhay. Sa kabaligtaran, tulad mo, ito ay isang napakaagang paggising. Nakuha mo na ang mga emperor species sa iyong katawan, at ang iyong karunungan dito ay bubuti ng napakabilis. Sumimangot si Ye Fan, parang ilang tao ang may buhay ng emperador, ngunit hindi nila sinubukang maging emperador. At ilang tao. Ang isang karaniwang tao ay tila walang kaugnayan sa emperador, ngunit maaari niyang baguhin ang dinastiya at maging isang emperador. Nagising ba siya? Maaari mong isipin iyon. Tumanggo si Lao Lin, ang emperor species ay ang pundasyon ng pagiging isang emperador. Ano ang makukuha mo pagkatapos magising? Ang ganap na prioridad ng monarko ay nakasalalay sa emperador mismo. Tulad ko at ni Chen Mian, bagamat kami rin ang may dala ng emperor species, hindi namin nagawang gisingin ang kapangyarihan ng emperador. At wala kaming ideya. Gayunpaman, ang mga may dala ng emperador species. Mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, mayroon talagang hindi mabilang, at napakaraming hindi magising, kaya hindi ito kakaiba. Medyo proud si Ye Fan, so may something kayong hindi makukuha. Parang false name, lang ang Devil Emperor. Tumawa ng walang pakialam si Lao Lin, kaya, ang nagising na emperador ay maaaring hindi ang emperador. Ang emperador na tinatawag na emperador ay maaaring hindi ang tunay na emperador. Nakangiting umiling si Ye Fan, nagbibiro lang. Alam niya na bagamat ang kapangyarihan ng emperador ay nagdudulot ng ganap na prioridad, hindi ibig sabihin na maaabot talaga nito ang taas ng Demon Dragon Emperor. Maging ang kanyang sarili at si Ji Xuanyuan ay malayo pa rin, tulad ni na Xiao Ziner, Tai Kang. Hindi banggitin. Oras na para kumain. Sa sandaling ito, isang pamilyar na malamig na boses ang dumating. Tumalikod si Ye Fan, siya ang reyna ng Thousand Faces, nakatayo doon na may blankong mukha, at lumapit kay Lao Lin na kumain. Tutal, marami lang silang natulungan, ngumiti si Ye Fan at kumusta. Hello, senyor. Ako. Handang itak na ilagay ang mainit kong mukha sa malamig kong puwitan. Gayunpaman, bahagyang tumanggo si Chen Mian sa pagkakataong ito. Nambobola si Ye Fan. Pumunta ako. Iba talaga ang treatment. Nako, matagal na tayong nag-uusap. Kung may itatanong ka pa, bilasan mo, udyok ni Lao Lin. Dumating sa kanyang mga labi ang mga salita ni Ye Fan, at talagang tumigil siya. Napakaraming bagay, ang ginintoang maskara, ang mga tao at hayop ng Juyuan, ang hukbo ng mga Ghost Emperor sa Underworld, ang mga dragon at mga hayop sa simula, at ang pagsasabuatan ng matandang foodie. Kahit na bakit si Ymir ay dumating sa mundo sa unang lugar, si Lao Lin ba? Dinala ito dito. Gayunpaman, biglang naramdaman ni Ye Fan na kahit alam niya ito, wala itong pagkakaiba. Ito ang mga paghatol na ginawa ni Lao Lin sa simula, at lahat ng ito ay kanyang mga iniisip. Ang suliraning kinakaharap ngayon ni Ye Fan ay hindi magbabago. No problem, may gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong pabalik ni Ye Fan. Tinapakan ni Lao Lin ang dulo ng sigarilyo, bumuga ng usok, at casual na nagtanong, ano ang tingin mo sa mga lalaki sa Underworld? Sinusubukan lang nilang mabuhay, anuman ang yin at yang, pareho sila sa lahat ng dako. Ngunit ang tunggalian ito ay hindi maiiwasan, sabi ni Old Lin daw. Kung gayon, humanap ng paraan upang maiwasan ito. Ye Fan blur out. Bahagyang kumaibot ang sulok ng mga mata ni Lao Lin.
Pinaikit ni Chen Mian ang kanyang mga mata. Sa tingin mo ba may ganoong paraan? Hindi mo ba ako tinanong ng bakit? Ngayon hindi ko alam ang sagot. Lubos akong naniniwala na walang dahilan upang sirain ang lahat ng inosenteng buhay ng paulit-ulit. Sandaling tahimik ang hangin. Pagkaraan ng mahabang panahon, napakamot ng ulo si Laolin, kung gayon, ano? Gusto mong kainin bago ka umalis? Natigilan si Ye Fan saglit. Gusto niyang pumayag. Kung tutuusin, bihira ang pagkakataon, ngunit nang maisip niyang maraming naghihintay sa kanya sa bahay, naisip pa rin niya ito. Hindi bale. At saka, hindi bagay na ang isang pamilya ng mga tao ay biglang pumunta sa pagkain ng mag-isa. Hindi, sa susunod, sabi ni Ye Fan. Sige, wala akong ibang gagawin. Kakain muna ako, at may trabaho pa ako mamaya. Tumakbo si Laolin at papasok na sana sa silid. Dahil dito, bago siya makalakad ng ilang hakbang, isang gintong liwanag ng uwak ang bumungad sa kanyang mukha. Nagmamadaling tumalon muli si Laolin, umiwas sa isa pang lumilipad na kutsilyo. Ito pala ay ilang nukulat na maliliit na lalaki, na humahabol at nanggugulo, at pagkatapos ay hindi ko alam kung saan makakahanap ng ilang mga espada, at inihagis nila ang mga ito doon. Hoy! Little bastard! Anong klaseng pedigree? Alagaan mo ang apo mo sa tuhod. Saway ni Laolin sa kawalan ng kasiyahan. Isang batang dilag na may suot na headcloth ang nagmamadaling binuhat ang isang batang mahiyain. Tay, pasensya na, hindi ko nagagawin sa susunod. Munting wintermelon. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo, lumayo ka sa bahay kapag naglalaro ka. Nahiyang ngumiti si Lin Ya kay Ye Fan, na parang alam din ang presensya ng mga bisita. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, ang mga ordinaryong bata ay bamabato lang. Ang mga manika ng matandang pamilyang Lin ay talagang gumagamit ng ilang mahiwagang armas bilang mga laruan. Ang pangunahing punto ay ang bilis ng mga manikang ito na maghagis ng mga espada ay mas mabilis kaysa sa karamihan ng mga espada na nakita niya kailanman. Mukhang pang-araw-araw na gawain ito. Ito ay talagang nakasalalay sa pangangatawan ng mga maliliit na halimaw, at hindi natatakot na masugatan sa lahat. Sandali lang. Biglang kumurap si Ye Fan, naghinala na mali ang nabasa niya. Ang nahulog sa lupa ay naging isang medyo pamilyar na espada. Kabanata 3627 Mag-ingat ka ng isang bagay. Xuanyu Anjian. Sigaw ni Ye Fan, at napansin din ito ni Laolin. Hindi maiwasan ni Laolin na tumingin kay Chen Mian. Ang espada ni Ji Xuanyuan, bakit narito? Dapat ay itinapon ito sa bodega at natagpuan ng bata. Wala kang maibabalik sa orihinal na may-ari. Hindi mo sinabi, sabi ni Chen Mian. Talaga. Tila hindi naalala ni Laolin, kung gayon, itabi mo, tutal, hindi bagay sa pamilya natin. Natahimik si Ye Fan at sinabing, bakit hindi ko ito kunin, sana balang araw makuha ko ito. Ibalik ito sa kanya. Kung alam ni Ji Xuanyuan, lumuha siya, at ang Xiaojian, na hindi niya nakalimutan ay nakalimutan sa bodega na puno ng mga kagamitan sa bukid. Hindi niya alam ang nararamdaman niya. Sige. Walang pakialam si Laolin, kaya pumayag siya. Ginamit ni Ye Fan ang sword god ring para alisin ang Xuanyuan sword. Sa katunayan, ang espadang ito, ayon sa kanyang kasalukuyang pangitain, ay napakakaraniwan din. Gayunpaman, ang kahulugan ng espadang ito ay pambihira pa rin, kahit para kay Ji Xuanyuan, ito ay hindi mapapalitan. 2 beses sinubukan ni Ye Fan ang Sword Intent Transfer, at pagkatapos ay ang Dragon Shadow Shattering Space. Sa libingan ng mga Diyos, ang mga kasanayang ito ay limitado. Kailangang kumilos ni Ye Fan, kung paano makapasok at kung paano makalabas. Human Alliance Headquarters. Napaka-depressed ng atmosphere, halos malagutan na ako ng hininga. Sa isang pinto sa ikalawang palapag ng conference room, tahimik na nakatingin sa ibaba sina Ye Hang at Ye Wanqing. Iyan ay pamimilit. Sa pagsasama-sama ng mga Panginoon na ito, gaano man kapihil ang pamimilit, hindi ito kayang labanan ng mga ordinaryong tao. Pangalawa kuya, ako pa ba ang sinasabi mo? Hindi ka ba pinagpapawisan? Araw-araw mong dinadala ang baby mo, kaya oras na para magsanay ka ng mabuti. Matipid na sabi ni Ye Wanqing. Kahit gaano ka pa mag-ensayo, huli na ang lahat. Ang kasalukuyang katayuan at lakas ni kuya, hindi ka namin matutulungan. Ang bibig ni Ye Hang ay puno ng panghihinayang, ngunit siya ay napakasaya. Chinger, ang card ng kuya ay hindi pa nagagawa, at walang sinuman sa hinaharap, tama ba? Iyon ay, anong uri ng Diyos na hari at hari ng demonyo, hindi ba lahat sila ay kumikilos sa mata ng ating kuya? Noon, ipinakikita ko ang aking lakas at mababa ang tingin sa ating sangkatauhan. Ngayon ay mayroon tayong pagpupulong sa Humanity Alliance, at lahat tayo ay pumupunta upang pigain ang ating mga ulo at sumali sa kasiyahan, ang bulong ng magkapatid na proud sa kuya nila. Siya. Tingnan mo lang, hindi ito isang bagay na maaari mong pag-usapan. Ang mga nasa ibaba ay may magandang pandinig. Lumapit si Ji Soxen at pinatahimik ang kanyang mga anak. Inay, sinabi mo pa rin sa amin, hindi mo ba mapigilan ang iyong sarili na pumunta at makita? Napangiti si Ye Wanqing.
Pinigilan ni Ji-Soksan ang isang ngiti at sinabing, bakit, pinapayagan kang pumunta at tingnan, hindi para sa aking ina. Hindi ba't hindi ko pa nakikita ang mga maalamat na demonyong hari at mga hari ng Diyos? Kung sila ay masyadong mangmang, hindi ba para sa fan? Nakakahiya. Pagkasabi niyon, si Ji-Soksan at ang kanyang mga anak ay nakahiga sa rehas sa ikalawang palapag, tumitingin sa paligid. Habang nanunood, pinag-uusapan pa rin nila kung sino ang. Sa malaking conference room, mayroon ng malalakas na tao mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay. Dahil malapit na nilang harapin ang invitation letter mula kay Bamandabi at Hongmeng, ang mga pinuno ng lahat ng malalaking lahi ay kasali. Kahit na hindi nila sabihin ang balita sa pagbabalik ng Sword God, siguradong narinig na nila ito. Sa makatuwid, nang sabihin ni Su Qingzhou na magkakaroon ng pagpupulong, ang lahat ng partido ay tumakbo sa tahimik na pagkakaunawaan. Hindi lamang ang 3 ganap at 10 Diyos sa panig ng tao, kundi pati na rin ang ilang mga Diyos ng batas sa arcane na kaharian. Nariyan din ang kasalukuyang God Emperor at God Aten, KT ng Platinum Protoss, at Mulder, ang pinuno ng Sharpshooter. Sa panig ng demonyo, si Saliye ang Panginoon ng 3 kaharian ng Purgatoryong Lawa ng Apoy, Silent Hill at Tartarus. Si Jeros, Ailaris, ay nagdala rin ng mga estratehikong antas ng demonyong general sa eksena ng personal. Malinaw na si Saliye ang pinuno ng lahi ng demonyo, ganap na pinapalitan ng dating katayuan ni Satanas. Ang magkakasunod na sandali ng mataas na liwanag ay ginawang tagapagligtas si Saliye ng magulong angkan ng demonyo, at ang kapangyarihan ng pananampalataya ay patuloy na tumataas. Kaakibat ng ultra-high upper limit ng Abyss Witch, hanggat walang aksidente, hindi na matitinag ang trono. Sa makatuwid, si Jelos at Ailaris, tahimik, ay pinili na magsanib puwersa, na nakaupo ng napakalapit sa isa't isa. Tungkol naman sa babaeng uod na si Gretna, napakaloki sa sulok. Ang tanging hari ng demonyo na hindi dumating ay si Gerd, ang hari ng mga demonyong dragon, ngunit dumating ang magic dragon na si Fafnir. Sa oras na ito, ang Diyos ng Espada ay hindi makapaghintay ng mahabang panahon, at ang ilang mga hari ay halatang hindi masyadong naiinip. Bukod pa rito, lalo silang nalungkot dahil tinitigan sila ng ilang pares ng mga mata sa itaas. Nakangiting itinaas ni Ailaris ang ulo at tumingin kay Ji-Soksan, mag-ina. Dahil miyembro ito ng pamilya ng Sword God, bakit hindi kayong lahat bumaba? Bakit mag-iingat? Bagamat may tiwala si Jisoo, medyo natatakot pa rin siya na titigan siya ng Demon King. Nagmamadaling tumayo si Yehang sa harap ng kanyang ina, hindi na kailangan, curious lang tayo, kaya tingnan natin, kung hindi ito gusto ng Demon King na si Ailaris, hindi natin ito papanuurin. Mga kabataan, kayo ay mga kamag-anak ng Diyos ng Espada, paano tayo mangangahas na magustuhan ito? Halika, bumaba, hindi mo makita ng malinaw mula sa itaas. Hindi na kailangan, pupunta na tayo. Inalalayan ni Ye Wanqing si Ji-Soksan at umatras. Nang makita silang tatlo na paalis na, napatingin si Ailaris kay Eugene sa tabi niya. Naunawaan ni Yun na malapit na siyang mag-dispatch, ngunit pinigilan siya ng Magic Wolf na si Fennes. His Royal Highness, maliit na bagay lang, kalimutan na natin. Anong problema? Itong haring ito ay para lang masiyahan ang curiosity ng pamilya ng Sword God. May problema ba? Matapos marinig ito, tumabi si Yun at pinigilan si Yehang at silang tatlo sa pagpunta. Pare, bumaba ka na. Nang makita ang estratehikong antas ng demonyong general, biglang natarante si Ji-Soksan at ang tatlo. Enough. Ailaris. Huwag kang masyadong lumayo, tingnan mo lang, bakit mo sila ikinakahiya? Malamig na sabi ni Saliye. Tita, ayos lang. Pumunta ka na lang, wala silang lakas ng loob na pigilan ka. Natatawang bati ni Feng Xiaotian. Gamaan ang loob ng mag-ina ni Ji-Soksan nang makita nila ito. Oo, parehong nandito sina Feng Xiaotian at Saliye, kaya walang dapat ikatakot. Nagkibit-balikat si Ailaris, gusto ko lang mapalapit sa pamilya ng Sword God in a friendly way, masyado kang kinakabahan. Sa sandaling ito, isang lalaki at isang babae ang pumasok sa pintuan ng conference room. Si Yefan nakababalik lang mula sa Ancient God Realm, at si Su Qingzhou ang naghihintay sa kanya. Hari. Tuwang-tuwang bumangon si Saliye, at tumakbo siya at niyakap si Yefan anuman ang kanyang marangal na katayuan ngayon. Sumimangot si Su Qingzhou at mabilis na nakabawi. Tinapik ni Yefan ang likod ni Saliye at nakangiting sinabi, narinig ko na pagkatapos ng labanan ng mga higanti, gumawa ka ng magandang trabaho, nagsumikap ka. Kung walang wang, lahat ng gagawin ko ay walang kabuluhan. Sabi ni Sally. Ubu. Samabad si Su Qingzhou, asawa, binabati ka ng lahat. Panginoong Espada Diyos. Kapatid na Sword God. Napangiti rin ang lahat ng naruroon, ang pinakamagaling at pinakamalakas sa lahat ng lahi. Kuya. Alam kong magiging maayos ka. Ang mabubuting tao ay hindi nabubuhay ng matagal, ngunit ang salot ay umalis ng 1,000 taon. Haha, ngumisi si Feng Xiaotian. Feng Xiaotian, pwede ka bang magsalita? Nakangiting saway ni Emperor Ziggy. Jian, Lord Sword God, welcome back. Nanginginig ang Candle Core Soul at Bomb Ulong. May ibinalik ka bang magandang material?
Yung may matinding emosyon. Tanong ni Wu Yeming lang. Sword God, mas maganda ang figure mo, interesado ka bang magsuot ng pinakabagong damit na idinisenyo ng aking ina? Lumiwanag ang mga mata ni Bai Yi. Hehe, buti na lang at nakabalik ka, kung hindi, kailangan ko talagang tumakas, sabi ni Gigi na nahihiyang mukha. Tumingin si Ye Fan sa isang grupo ng mga kakaibang matandang kaibigan at hindi mapigil ang matawa. Bagaman ang lahat ay hiniling na maghintay ng ilang sandali, kailangan ko pa ring harapin ang ilang mga bagay bago namin opisyal na pag-usapan ang ilang mga bagay. To be exact, na-realize ko lang na kung hindi ko masolusyonan ang bagay na ito, baka hindi ito posible. Open. Sa lalong madaling panahon. Ibinuka ni Ye Fan ang kanyang bibig, lahat ng naruroon ay tumahimik at nagkatinginan. Kabanata 3628 Hindi mo makakain ang bagay na iyan. Ay Laris. Direktang tinawag ni Ye Fan ang pangalan ng ikatlong Demon King. Umupo ka dito at hintayin mo ako, may opinyon ka ba? Ngumiti si Ye Fan at tumingin sa matabang lalaki sa upuan ng yelo. Ang pulang ilong at asul na buhok na si Ayla Rice ay may musmos na ngiti sa kanyang mukha. Sword God, ibig mong sabihin, inimbitahan ko ang pamilya mo na bumaba. Don't get me wrong, nakita lang ng haring ito na curious sila, kaya pinababa na lang niya at panoorin ito ng magkasama. Inosenteng kumalat si Ayla Rice. Hands out. Medyo nakonsensya si Jisoo, sa takot na magulo siya at maistorbo ang negosyo ng kanyang anak. Fanner, kasalanan ng nanay ko, dapat wala ako dito. Kuya, ayos lang kami, higit sa lahat dahil masyado kaming ignorante, kaya hindi namin maiwasang pumunta at tingnan. Paumanhin na sabi ni Yehang. Ngumiti si Ye Fan, ito ang Human Alliance, hindi Storm Valley. Nasa sarili mong tahanan ka. Tingnan mo ang mga bisita, ano ang mali? Tama. Ina, pangalawang kapatid, ang lalaking iyon ang nakakatakot sa atin. Talaga. Insidious. Galit na sabi ni Ye Wanqing. Tumayo si Fennes at sinabi, Lord Sword God, patawarin mo sana ako. Hindi sinasadyang natakot ni Yun ang pamilya mo ngayon, at hindi ko sinasadyang masaktan. Na-offend ka na. Agad na nanlamig ang mukha ni Ye Fan, na parang dumating si Thunder, at lahat ng nasa conference room ay nagulat. Naka-pins and needle si Ailaris at walang malay na tumayo. Sword God, biro lang ang nangyari kanina, bakit ba masyado kang nagmamalasakit? Joke. Malamig na sinabi ni Ye Fan, kung ang mga taong nakaupo dito ngayon ay mga tao, at ang mga taong nakatitig sa mga tao ay iilan lamang sa kanila, hindi mahalaga. Nakita na ang Diablo sa mundo. Magpapadala ka ng sarili mong Devil General para sa pilitang tawagin ang Diablo. Hayaan silang makakita ng sapat sa isang pagkakataon. Umiling si Ye Fan. Hindi, dahil matatanggap mo ito ng buo. Hinihusgahan ng mga demonyo ang mga tao, sa tingin mo ito ay ganap na makatwiran. Sa iyong puso, ang Diablo ay nasa itaas, at nakakahiyang umupo dito at maghintay ng isang tao tulad ngayon. Mas hindi katanggap-tanggap na panuurin ng ilang tao at pag-usapan. Kaya, ikaw ay galit, ang sitwasyon ay nabaligtad ngayon, ang katayuan ng mga tao at mga demonyo ay nagbabago. Kung hindi dahil sa humiling ka sa akin, at dahil sa lakas ng Human Alliance, iimbitahan mo na lang ang pamilya ko. Tahimik ang eksena, komplikado ang mga mata ng mga demonyo, at ang Protoss ay nagbibiro sa gilid. Karamihan sa panig ng Terran ay tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng lahat, mula noong sinaunang panahon, ang Terran ay nagdusa ng labis sa mga tuntunin ng katayuan sa lahi. Tinatawag kayong mga barbaro ni Hongmeng, sa kanilang mga mata, kayong mga demonyo, mga Diyos, ay mga mababang lahi lamang. At ngayon, ikaw ay nasa Human Alliance, isang kaharian na nabuo ng mga tao, sa tulong ng isang grupo ng mga tao. Wala kang anumang dahilan para maliitin ang mga tao, hindi ka dapat nasa nakaraan, at hindi ka magiging karapat-dapat sa hinaharap. Desididong sinabi ni Ye Fan. Kung sino man sa inyo ang nakakaramdam pa rin na mas mataas ka sa iba, hindi ka kasing galing ni Hongmeng. Tama, naglakas loob si Hongmeng na aminin na may diskriminasyon ito laban sa ibang lahi, hindi tulad ng ilang lalaki. Habang nagdidiskrimina, habang iniisip na samantalahin ito, si Wanqing ay nagmukhang hindi nasisiyahan. Ngumiti siya at sinabi, Sword God, nagkakagulo ka, haha. Paano ka magkakaroon ng napakaraming ideya? Wala akong pakialam kung aminin mo o hindi. Napatingin si Ye Fan sa mga taong naruroon. Mula ngayon, hindi na si Ailaris ang may-ari ng Storm Valley. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga tao ay nagulat. Kahit na kinikilala ng lahat ang lakas ng Sword God, ngunit gusto mong tanggalin ang ikatlong hari ng demonyo sa isang pangungusap. Ito ay masyadong mapangahas. Brother Sword God, seryoso ka ba? Kumunot ang noo ni Jeros. Tulad ng inaasahan sa aking nakatatandang kapatid. Ngumisi si Feng Xiaotian. Nagalit si Yun, Sword God. Hindi ka karapat-dapat na makialam sa mga panloob na gawain ng ating ikatlong kaharian. Ang foster father ay ang pinuno ng Frost Demons. Hindi mo ito mababago. Ha, tumawa si Hilary, Yun, huwag kang magalit, kunin mo na lang itong biro. Ang boring yata dito, uwi na muna tayo.
Nang makitang aalis na si Ilaris at iba pang mga demonyo, direktang hinaranggan ni Bai Lifeless ang daan. Hindi nagsalita si Bai Wumang, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, malamig ang kanyang mga mata. Naramdaman ni Ilaris at ng iba pa ang pagbabanta at tumayo sila. Sword God, gusto mo ba talagang labanan ang haring ito? Nakangiting tanong ni Ilaris. Gawin mo. Napangiti si Yefan, hindi ka karapat-dapat. Ano? Namula si Ilaris, at pipigilan na ang galit niya. Si Yefan ay hindi nagsalita ng walang kaparikon, itinaas niya ang kanyang kamay. Isang napakalamig na masa ng nakakatakot na enerhiya ang lumitaw sa conference room. Ang pangkat ng enerhiya na may hindi mabilang na komplikadong mga light spot sa dilim, kumikislot na parang isang buhay na bagay. Sa susunod na sandali, isang dosina o kaya'y gulanit at nahihiyang mga figure ang nahulog mula rito. Ang grupo ng mga demonyo ang sumunod kay Yefan. Naghintay si Bai Wumang ng ilang tao mula sa madilim na pinto. Nang makita nila ang mga taong ito, ang kanilang mga mukha ay agad na puno ng pagkagulat. Bagamat ang bilang na pumasok sa Dragon Pond ay higit sa kalahating mas mababa kaysa sa orihinal, ang dosina o higit pa na nakaligtas ay malinaw na sumailalim sa isang kumpletong pagbabago ng husay. Hindi siya, ayoko na talagang pumunta sa ghost place na iyon. Nagmumura si Chi Wenxia pagkalabas niya. Sword God, anong ginawa mo? Ayaw mo talaga kaming patayin. Ha? Ito ay lumalabas. Ito, lalabas na. Panginoong Espada Diyos. Lumuhad si Tai Neo at yumuko sa tuwa. Isang grupo ng mga demonyo ang tuwang-tuwa, at ang mga hinaing na naranasan nila sa Dragon Pond ay napawi din. Hihinto ang lahat, sabi ni Yefan na nakakunot ang noo. Nang marinig ito ng mga Diablo, natahimik silang lahat, at napagtanto nila na ang taong ito ay mas baluktot kaysa sa huling pagkakataon na nakita nila siya. At ang ibang mga Diyos at demonyong naruroon ay mas natulala nang makita nila ang eksenang ito. Sa kanilang mga mata, ang mga demonyong ito ay pawang mga halimaw. Ngunit ang mga halimaw na ito ay talagang sumunod sa Sword God. May takot sa mga mata ni Ilaris. Paano ito magiging posible? Dapat mong malaman na bago pumasok ang grupong ito ng mga demonyo sa Dragon Pond, mayroon silang lakas ng isang malademonyong hari. Pagkatapos ng panahong ito ng malaimpyernong paglilinang, tinuruan sila ni Yefan kung paano umangkop at gumamit ng dark matter. Ang lakas at kaharian ng mga demonyo ay natabunan na ang mga tradisyonal na hari ng demonyo sa mundo, kahit na idagdag ang kapangyarihan ng paniniwala, ito ay walang kabuluhan. Iyon lang, may kaharian ng demonyo ngayon, at kulang ang hari ng demonyo, sino ang interesado mo? Casual na tanong ni Yefan. Hari ng demonyo. Hindi mo makakain ang mga bagay na iyan. Gusto ko pa rin uminom at kumain ng karne. Okay lang pumatay ng tao, pero hindi maging opisyal. Umiling si Chi Wenxia. Ito ay hindi isang opisyal, ang Diablo ay ang hari ng isang bansa, sabi ni Wu Jiao. Isa lang akong Bull Demon King, sabi ni Tai Niu. Isang grupo ng mga demonyo ang tumingin sa paligid, ngunit walang interesado. Ang mga taong naruroon ang hindi maiwasang matuwa. Ang marangal na hari ng Diablo, sa bibig ng mga lalaking ito, ay napakawalang halaga. Hinaplos ni Yefan ang kanyang noo. Talagang hindi niya masyadong inaasahan ang mga bandidong ito. Maayos ang pakikipaglaban, ngunit hindi sapat ang maselang gawain. Hari, dahil gusto mong alisin si Ilaris, sakupin ko ang Valley of Storms. Masungit na tumayo si Saliye at sinabing. Nagliwanag ang mga mata ni Yefan, sa wakas ay unti-unting ipinakita ng babaeng ito ang tapang na dapat ay mayroon siya. Okay, kung gayon kailangan mong magsumikap. Ang hukbo ng demonyo ng ikatlong kaharian ang papalit. Tumanggo si Sally. Naiba ang ekspresyon ng mukha ni Ilaris, at pinilit niyang ngumiti, Diyos ng Espada, bruhang kalaliman, niloloko mo ba ako? Ang ikatlong kaharian ay hindi ang mahinang pang-apat at ikapitong kaharian, na pumapalit sa haring ito, hindi ba? Paglalaro ng bata. Bago siya matapos magsalita, natahimik ang ekspresyon ni Ilaris. Boom! Mahinang talam ng liwanag ang bumungad sa leeg ni Ilaris. Unti-unting umalangaw ang boses sa conference room. Hindi alam ni Wu Jiao kung kailan, nagpakita siya sa likod ni Ilaris. Dahan-dahan niyang inalis ang kilya na kutsilyo sa kanyang kamay, at sa kabilang kamay, hinawakan niya ang mabilog na matabang ulo ni Ilaris. Lord Sword God, ito na ang papalitan ng demonyo di ba? Hindi mali ang pinatay ng kontrabida, tama ba? Kasabay ng pagbagsak ng boses ay naging mga piraso ng basag na yelo ang katawan ni Ilaris at bumagsak. Isang malamig na hangin ang tumagos sa tanawin, na sumalakay sa mga buto ng lahat. Kabanata 3629 na saan ka nagpunta? Nang makita ito, agad na namula ang mukha ni Yun. Paanong posible iyon? Ampun! Ngumisi si Ye Duxing, maaari din itong tawaging demonyong hari. Kung tinamaan mo ng nakatagong kutsilyo ang matandang mabahong paa, ang kaluluwa ng demonyo ay madudurog, at ito ay masyadong walang silbi, umiling si Chi Wenxia. Sinabi ni Yefan sa kanyang puso na kayong mga matatandang lalaki, bago pumasok sa Juyuan, ay maaaring hindi maabot si Ilaris, ngunit ngayon sila ay sumasabog. Sinulyapan niya ang mga ice cube sa lupa at bahagyang kumunat ang noo.
Ang demonyong lobo na si Fennes ay may malungkot na ekspresyon, at nagmamadaling sinabi ng malakas, Panginoong Sword God. Mangyaring iligtas ang demonyong yelo sa Storm Valley. Kuya, anong pinagsasabi mo? Ngayon na ang oras para alagaan ito. Nakatingin kay Wu Jiao, pinatay niya ang ating Demon King. Shut up! Hindi mo pa rin maintindihan ang sitwasyon. Saway ni Fennes. Sinulyapan ni Yun ang matataas na antas ng mga tao na naruroon, ang mga kapangyarihan ng mga Diyos at mga demonyo. Ang bawat isa sa kanila ay nanunood mula sa gilid, walang nararamdamang anumang mali. Ngumisi si Yun, hindi mahalaga. Kuya, kung hindi ka tumulong, sapat na ako. Naglabas siya ng mabigat na sibat, at agad na ginawa ni Yun ang sprinting skill. Pinatay kita. Malamig na ilaw na putok patungo kay Wu Jiao, habang si Wu Jiao ay mabilis na umatras, patuloy na umaatres para umiwas. Ilang beses na sunod-sunod na tumakbo si Yun, at ang bilis ay naging mas mabilis, at higit sa 100 butas ang nakapasok sa gusali. Nang marating niya ang plaza sa labas ng punong tanggapan ng alyansa, biglang huminto si Wu Jiao. Naglaslas siya ng kutsilyo sa harap niya, at biglang nawala ang kanyang figure. Yumuko si Yun sa hangin, ngunit nakaramdam ng lamig sa likuran niya. Si Wu Jiao ay pinagmumultuhan at nilaslas ng kutsilyo ang leeg ni Yukon. Unicorn, hindi kita pinatay sa loob, ngunit hindi ko nais na sirain ang bahay ng Panginoong Sword God. Sa sandaling ito, biglang namagitan ang isang kuko ng lobo, na hamarang sa kutsilyo ni Wu Jiao. Sa kill knife ni Wu Jiao, ang ilang elemento ng metal ay tila wala sa kontrol, at mahirap itong panasan ng maayos. Ang Demon Wolf na si Fennes ay tumingin sa Sol Emna, pakiusap, magpakita ng awa. Kuya, alam kong tutulungan mo ako. Tuwang-tuwa si Yun. Nakangiting tiningnan ni Wu Jiao ang Magic Wolf na si Fennes, akala ko isa kang sibilyan, ngunit hindi ko akalaing ikaw ay isang mahusay na general. Sinamantala ni Yukon ang pagkakataong ito para mag-sprint at pagkatapos ay mag-counter charge. Ngunit inalis ni Wu Jiao ang kill knife, at agad na nawala ang figure. Muntik nang matamaan ni Eugene si Fennes kaya naman mabilis niyang pinahinto ang kanyang takbo at tumingin sa kaliwat kanan. Lumabas ka. Showdown. Tama na. Gusto mo bang patayin ang lahat ng demonyo sa Storm Valley? Sinampal siya ng paa ni Fennes at sinampal sa mukha si Yukon. Tinamaan ng kidlat si Yun, namumula ang mga mata, at nanginginig ang mukha. Kuya. Ikaw at ako ay parehong inampon at pinalaki ng foster father, paanong hindi natin may paghihiganti ang paghihiganti sa pagpatay sa ating ama? Dahil pinili ng kanyang maharlikang hari ng demonyong ito ang landas, handa na siyang mamatay, mas pipiliin niyang mamatay. At ayaw makipagtulungan sa mga tao. Bumantong hininga si Fennes, kami ang mga estratehikong antas ng demonyong general sa Storm Valley, at ang aming misyon ay protektahan ang aming sariling angkan. Huwag mong kalimutan, galing ka pa rin sa Unicorn Clan. Patriarch, patay ka na, saan kaya sila sa susunod na digmaan? Natigilan si Yun, at ang presyon sa kanyang katawan ay biglang hamina. Panginoong Espada Diyos, ang demonyong lobo na ito ay isang bagay na maaaring gawin. Hindi ko alam kung kailan, lumabas si Yefan, si Wu Jiao ay nakatayo sa tabi niya at nakangiting sinabi. Tumango si Yefan. Mula sa unang pagharap niya kay Fennes, talagang hinangaan niya ang matalinong general na ito ng Third Kingdom. Fennes, kung gusto mo, maaari kitang gawing hari ng demonyo. Bagamat hindi sapat ang iyong lakas, ang iyong kakayahan ay walang pag-aalinlangan. Talagang, mabilis na umiling si Fennes. Ang pangalawa ay Bloodline. Abyss Witch, ang pinakamagandang pagpipilian. Naayos na. Si Yefan ay kalahating nasubok, at sinagot ni Fennes ang buong marka kung ito ay totoo o mali. Nagpatulo ng dalawang linya ng mainit na luha si Eugene, diretsyong inikot ang ulo, at kumari pa ng takbo. Sa conference hall, nag-uusap ang lahat. Bagamat sa mata ng ilang tao, ang mga aksyon ni Yefan ay medyo nangingibabaw. Ngunit alam ni Yefan na mas malaki ang digmaan, mas maliit ang posibilidad na magkaroon ng panloob na mga salungatan. Hindi nag-abala si Ailaris na itago ang kanyang pagtatangi laban sa lahi, at hinamon ang kanyang pagpaparaya sa sandaling dumating siya. Ang gayong matandang hari ng demonyo ay magiging isang malaking nakatagong panganib lamang kung hindi ito malulutas sa lalong madaling panahon. Fafner, muling tinawag ni Yefan si Huanlong. Siya ay nagbabasa ng isang libro sa sarap, ang mahabang buhok na babaeng dragon na may lilang kulot na buhok na nagsusuklay sa ulo ng prinsesa, ay nagtaas ng ulo. Lord Sword God, may mali ba? Nakangiting tanong ni Fafner. Bakit hindi dumating si Gerd? Tanong ni Yefan. His Royal Highness, pinadala daw ako as a representative, bakit hindi dumating, tapos hindi ko alam, naging crescents ang mga mata ni Fafner na nakangiti. Medyo malaki. Nandito na si Kuya Jeros. Napakayabang ng ikalimang demonyo. Naiinis na sabi ni Feng Xiaotian. Ngumiti si Jeros at sinabing, haha, we are good friends, good brothers, and our friendship is different. Napangiti si Yefan. Sa katunayan, alam niya na si Gerd ay nasa isang nakakahiyang sitwasyon.
Sabagay, may pista sa pagitan nila, kahit hindi personal na relasyon, pero Benita. Hanggang ngayon, dalawa lang ang pagpipilian ni Gerd, ang maging malambot, o ang umiwas. Halatang nahihiya si Gar-Edre kaya iniwasan niya itong makita at hinayaan si Fafner na gawin iyon para sa kanya. Ibig sabihin, I'm not here to please you, but you also don't care about the past. Kung normal lang, walang pakialam si Yefan. Dahil lumiit ang kabilang partido, ayos lang. Ngunit si Gerd ay ang hari ng kasakiman at ang hari ng makapangyarihang lahi ng mga dragon. Ang taong ito ay maaaring kumagat sa iyong likod anumang oras upang masiyahan ang kanyang pagnanasa. Sa makatuwid, talagang hindi ito pinayagan ni Yefan. Bago ang paligsahan sa Hongmeng, ang Fifth Kingdom ay libre. Dahil hindi ito darating sa oras na ito, hindi na ito kailangang lumitaw sa hinaharap. Tumingin si Yefan kay Chi Wenxia, pumunta sa Dragon Cave at ibalik ang ulo ng Dragon King. Gusto ko, sabi ni Chi. Isang matalas na ngipin ng dragon ang ipinakita ni Wenxia. Nang marinig ito ni Fafner, tumayo si Woran, hindi. Lord Sword God, pakiusap bigyan mo ako ng oras, at kukumbinsihin ko ang kanyang kamahalan Gerd. Tiningnan ito ni Yefan na may kalahating ngiti, nag-aalala ka sa kapatid mo, Zig. Fei. Tumanggo si Fafner na may komplikadong ekspresyon. Kung tutusin, sawang-sawa na ang magkapatid na Fafner sa kasakiman ni Gerd at ginamit nila ang kanilang kapatid na babae para panatilihin sila para magamit ni Gerd. Ngunit masyadong mahina si Siegfried. Bagamat pangalawa lang kay Gerd ang lakas ni Fafner, hindi niya maalis ang mga kuko para sa kapakanan ng kapatid. Mag-iimbita ako ng isa pang eksperto na pumunta, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Gerd na saktan ng iyong kapatid. Mas madaling sabihin kaysa gawin, ngumiti si Fafner at umiling, maaaring hindi si Gerd ang pinakamalakas na Demon King, ngunit tiyak na siya ang pinakamahirap na patayin. Magaspang lang at makapal, pero kamag-anak lang. Lumingon si Yefan at tinanong si Su Qingzhou, asawa, saan nagpunta si Mian? Kabanata 3630 Mahiwagang Powerhouse. Hiniling ko kay Xiao Jin na maging tour guide, at dinala sina Prince Gao at Mian para maglaro. Mukhang parehong gusto ni na Prince Gao at Mian si Xiao Jin, at sa tingin nila ito ay isang magandang bagay. Medyo natahimik si Su Qingzhou. Ang mata ko na ahas na ito ay mahusay na gumawa ng ganitong uri ng bagay. Ngumiti si Yefan at umiling, hayaan mo si Mian, mahilig itong makipag-away. Naunawaan ni Su Qingzhou, at agad na nagpaalam. Nagbago ang mukha ni Fafner, at napagtanto nito na walang silbi ang sasabihin, at ang Diyos ng Espada ay nakapatay na. At sinabi ng Sword God na masisiguro niyang magiging maayos si Siegfried, at malaki ang posibilidad na hindi siya magkamali. Kung tutusin, nandoon ang kanyang lakas at paningin. Ang tanging magagawa nito ay protektahan ang kanyang kapatid hanggat maaari. Panginoong Espada Diyos, maaari bang sa ikalimang kaharian, kailangan mong ibigay ito sa kanyang kamahalan Gloria? Sinabi ni Yefan, palagay ko naisip mo na kung paano maging hari ng mga dragon ng maraming beses, tama ba? Ngumiti si Fafner at hinaplos ang kanyang buhok, ladies don't think about this kind of thing. Ngunit magagawa ng mga mahuhusay na babae, sabi ni Yefan. Saglit na natigilan si Fafner, naalala niya na noong una silang magkita, nagbiro siya na gusto niyang tawaging, talented dragon. Sa hindi inaasahan, naaalala pa rin ng Sword God. Naantig si Fafner, ngunit medyo nakonsensya rin. Lord Sword God, sa totoo lang. Itinaas ni Yefan ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi na niya kailangang magsabi pa. Fafner, sa unang pagkakataon na pumunta ako sa Dragon Cave, gusto mo akong gamitin at patayin si Gerd. Ngunit hindi kita sinisisi, dahil hindi mo ako pinilit na pumunta sa Dragon Cave, ginawa mo lang ito. Isang pagpipilian na kapakipakinabang sa iyong sarili. Ayaw mong kontrolin ni Gerd, at pagod ka ng tulungan itong magpatuloy sa pandarambong, na nagpapakita na hindi ka isang dragon na parang digmaan. Sumingit din si Delphi, Fafner gusto ko lang magbasa, Lord Sword God, please help her rescue Siegfried. Bilang isang pribadong bestie ng demonyo, alam na alam ni Delphi ang mga paghihirap ni Fafner. Hahayaan ko sina Chi Wenxia at Mian at haharapin si Gerd. Sa loob ng 3 araw, gusto kong ganap na makontrol ang Fifth Kingdom. Kung hindi mo ito magagawa, iba na ang papalit. Ayokong maging unstable factor ang Demon Dragon Clan bago ang contest kay Hongmeng. Walang alinlangan na sabi ni Yefan. Ano, Mian? Mian. Hindi napigilan ni Chi Wenxia ang pagtawa at pag-iyak, kung gayon, bakit mo ako gustong pumunta? Napatay nito ang kalokohang dragon sa isang kagat. Sisiguraduhin ni Mian na mamamatay si Gerd, umalis ka, gusto mong protektahan ang kapatid ni Fafner, sabi ni Yefan. Napag-alitan si Chi Wenxia, alagaan ang mga babae, ipaubaya mo ito sa matandang mabahong paa. Apo ito ng kanyang lola. Kahit na siya ay pinapagalitan, si Chi Wenxia ay masaya pa rin. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi mo kayang patayin ang Demon Dragon King, maaari mo pa ring patayin ang ilan pang Demon Dragons. Hindi man alam ni Fafner kung sino si Mian, pero si Chi Wenxia lang iyon, at pakiramdam niya sigurado siya. Lord Sword God,
Ang Magic Dragon na si Fafner ay nanunumpa sa iyo na kung maaari kong alisin ako at ang aking kapatid na babae sa mga kuko ni Gerd, pangungunahan ko ang Magic Dragon Clan at manunumpa ng katapatan sa iyo. Bumalik si Fafner sa napakalinaw na anyo ng Magic Dragon, yumuko ng malalim kay Ye Fan. Tumango si Ye Fan, na nagpapahiwatig na maaari na silang umalis. Wala pang kalahating oras, biglang nagbago ang ikatlo at ikalimang kaharian. Mukhang ang lahi ng demonyo ay magsisimula sa isang bagong panahon. Lord Sword God, mas mabuting tayo na ang bahala sa ika-6 na kaharian, nakangiting sabi ni Gretne. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, huwag kang kabahan, wala akong problema sa Sixth Kingdom mo. Tutal, mas kilala mo ang iyong pandama kaysa sa iba. Ang matandang babaeng uod na ito ay isang tipikal na matandang uod, batid na ang kanyang lakas ay ganap na walang kapantay, ganap na hindi papatayin ang iyong sarili. Nambobola si Gretne, matanda na ako, pero may lugar si Lord Sword God at Abyss Witch kung saan makukuha nila ako, kahit na ay inutusan. Sabi ni Jero sa pabirong tono, Brother Sword God, magkaibigan tayo. Wala kang ideya tungkol sa walang katapusang dagat, di ba? Hindi mo na kailangang subukan, lalo na't isa kang walang katapusang dagat, at wala akong pakialam sa buong eroplano. Kalmado ang mukha ni Ye Fan, itong mga demonyong hari, sa panimula hindi ko alam kung gaano kalawak ang mundo sa kanyang mga mata. Sandaling natigilan ang malalakas na tao sa eksena. Bagamat pakiramdam ko ay, ipokrito, ngunit nararamdaman ko rin na parang hindi ako nagsasalita ng kalokohan. As expected of Lord Sword God, tapat kong hinahangaan si Otan, ikaw ang tunay na Diyos sa puso ko, mukhang relihiyoso si Otan. Sinabi ni Ye Fan sa kanyang puso na si Lao Su ang tunay na Diyos, ngunit siya ay tamad na makipag-usap sa manghuhula na ito. Matapos harapin ang ilang, maliit na problema, opisyal na sinimula ni Ye Fan ang pakikipag-usap sa lahat ng partido tungkol sa susunod na plano. Ang liham ng paanyaya ni Hongmeng ay naipadala na sa lahat ng bansa at lahi. Pumunta sila rito para magtanong kung dapat ba silang pumunta sa Hongmeng, at kung paano ito haharapin. 8-door competition, natural na pumunta. Kung hindi ka pupunta, bibigyan ka nito ng dahilan para direktang lumaban, sabi ni Ye Fan. Pero kung pupunta tayo, hindi ba catch all in one? Parang mas natakot si Jero sa net. May pagkakataon pa kung pupunta ka, ngunit kung hindi ka pupunta, magkakaroon ng digmaan, mahigpit na sabi ni Katie. Queen, sigurado ka bang ayaw mong mahanap ng lahat ang asawa mo, ang Emperor Gon? Si Huang Wanro ay umiinom ng matapang na alak na may hitsura ng paghamak. Nang salakayin ng Protoss ang Human Alliance, maraming tao sa loob ng human race ang nagtataglay pa rin ng sama ng loob. Kung hindi dahil sa pagdating ni Patricia, maraming hidwaan ang neresolba, at hindi ako makaupo at makapagsalita. Aminin ko sa pagiging makasarili, ngunit kung si Tai Kang ay nabubuhay pa, hindi ba siya nararapat na iligtas bilang isang emperador na Mama Meryl? Tumayo si Katie at sinabi kay Ye Fan, Sword God, may isa pa akong sasabihin sa iyo. Sabihin mo, ano? Ang adoptive father ni Tai Kang, isang napaka-misteryosong powerhouse, pinaghihinalaan ko na sa krisis ngayon, maaaring nasasangkot siya sa likod ng mga eksena. Narito na ang mahiwagang powerhouse, ang Gun King at ang adoptive father. Bakit? Hindi ko pa ito narinig. Napakamot ng ulo si Gigi He. Nang sumikat si Tai Kang, hindi ka pa ipinanganak. Inilibot ni Hua Fei ang kanyang mga mata. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, sa tingin mo ba ay kasama ni Tai Kang ang kanyang adoptive father? Oo, matigas na sabi ni Katie. Sinasabi sa akin ng aking intuition na hindi madaling mamatay ang aking asawa dahil sa kanyang ampon, hindi ako papayag. Tumingin si Ye Fan kay Gretne, ano ang alam ng King of Gluttony? Paumanhin, wala akong anumang impormasyon sa Hongmeng, nahihiyang ngumiti si Gretne. Sinabi ni Ye Fangsan, kahit na mayroon, hindi mo ito madaling sabihin, isang matandang lalaki, pagkatapos ng lahat, ito ay impormasyon ng isang matandang foodie. Ano ang silbi ng pagsasabi mo nito? Ang adoptive father ni Tai Kang ay may kinalaman sa bagay na ito, at siya paano? Sabi ni Wang Wanro, pinupunasan ang kanyang kalbo na ulo. Siyempre may katuturan ito, tumayo si Patricia at sinabi, ibig sabihin, may breakthrough sa hindi pagkakaunawaan natin kay Hongmeng. Siguro kailangan lang nating baguhin ang isip ng isang tao para mabago ang buong sitwasyon. Natahimik ang lahat, nag-iisip. Prinsesa, madaling sabihin, ito ay hula lamang, sabi ni Surter na may halong pagkadismaya. Kahit na ito ay isang hula, may isa pang dahilan para piliin nating pumunta sa Hongmeng. Nagsalita si Saliye sa oras na ito, at mahigpit na sinabi, bagaman ang emperador ng baril ay isang god race, siya ang nanguna at nahulog sa kampo ng kaaway upang labanan si Hongmeng. Dahil gusto nating talikuran ng puot at magsanib puwersa upang labanan si Hongmeng, kung gayon ang paghahanap sa Gun King ang unang bagay na dapat nating gawin. Nang marinig ito ni Saliye, hindi nang ahas si Surter na magsalita ng marami. Nagpasalamat sina Patricia at Katie kay Saliye, at basa ang kanilang mga mata. Tumango si Saliye na may bahagyang ngiti, lumipas ang panahon,
magkakilala na sila ni Patricia mula sa lupa, at ngayon, sa lahat ng uri ng karanasan, talagang parang magkapatid na sila. Pumayag si Tai Kang sa aking panukala, at binaril lamang si Hongmeng. Kung mailigtas niya ito, dapat siyang mailigtas. Gayun din, kahit na hindi kami sigurado, ngunit sa pamamagitan ng liham mula kay Hongmeng, sigurado kami na hindi bababa sa Tai Kang ay hindi direktang pinatay. Sinabi ni Ye Fan ang mga salitang ito, at si Kitty ay mukhang tuwang-tuwa. Idinagdag ni Ye Fan, ito lang na ang 8-door competition sa Hongmeng ay wala sa Hongmeng, ngunit sa labas. Sa oras na iyon, maaari kang pumunta at manood ng kompetisyon kapag naimbitahan ka. Hahanap ako ng paraan para makapasok sa Hongmeng at makapunta sa kompetisyon. Hanapin si Tai Kang. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.